Mr. Silent Channel. Kabanata 431 hanggang 440. Ang kalto ni Hercules. Hinawakan ni Ling Xiaoyi ang telepono at tumingin kay Xiao Dao at sa iba pang 5 tao na nakatayo sa harapan niya. Ipinahayag niya na siya ay labis na nalulumbay. Habang sinasagot niya ang telepono, lalo siyang nanlumo. Ito ba si Miss Xiaoyi? Ako ang sales director ng Firo Shampoo Company. Gusto kong imbitahan si Firo. Iniisip ko kung matutulungan ako ng mga miyembro ng Bulls basketball team na i-advertise ang aking shampoo. Sabi ng kausap sa telepono ni Ling. Tiningnan ni Xiaoyi ang mga tao sa kanyang harapan, Sir, maaari po bang maghintay hanggang tumubo ang kanilang buhok bago natin pag-aralan ang isyong ito? At ang ating young master ay palaging ayaw ng product placement. Mayroong 5 tao na kababalik lang mula sa kulungan. Gusto mo bang i-endorse nila ang shampoo? Hello, ako ang presidente ng Jinbao Diet Company. Gusto kong mag-imbita ng ilang football star. Huwag kayong magkamali, kahit sino ay maaaring mag-endorso ng aming kumpanya. Ang aming kumpanya ay maaaring mag-alok ng 15 milyon para sa bagong inilunsad na sikat na steamed buns. Iniisip ko kung matutulungan tayo ni Miss Xiaoyi na makapagsalita ng magandang salita sa harap ng young master. Tumingin si Ling Xiaoyi sa mga taong ito kaya among. Itong mga sobrang kakaibang lalaki, na angkop na mag-endorso ng mainit na maliit na steamed bun. Miss Xiaoyi, mangyaring pumayag na i-endorse ang aming Shuangbao beer. Kahapon, ang 3 matabang lalaki ng iyong Fenyu basketball team ay nag-practice at uminom ng 2 blues. Ito ay hindi katulad ng ang ibig sabihin ng aming 2-party beer attack ay napakalapit. Huwag mag-alala, tiyak na hindi maliit ang bayad sa pag-endorso. 12 million, please agree. Tumingin si Ling Xiaoyi sa 3 matabang lalaki. Well, tingnan mo ang hitsura ng lalaking ito. Alam kong kaya kung inumin ito. Miss Ling Xiaoyi, ako ay mula sa X-Company. Sa katunayan, karaniwan, hindi ka maaaring sumang-ayon na tumanggap ng mga pag-endorso sa advertising, ngunit ang young master ay nag-alok sa mga taong ito ng taunang sweldo na 5 milyon, lalo na't ang young master ay halatang lalong naging popular kamakailan. Ang pamilya ay naging mas aliberga. Hindi handang kumita ng pera ang young master, ngunit lihim nilang kinuha ang ilang pribadong trabaho, at pagkatapos ay ilipat ang pera sa account ng young master. Ang susi ay hindi tinitingnan ng young master kung magkano ang pera sa card. Tahimik na nagpa siya ang huling ilang tao, kumita muna tayo ng kaunting kita. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay pinakawalan ng young master sa kulungan, kaya dapat silang maging masunurin. Ang pagsasabi sa kanila na huwag sabihin sa kanila ay kalahating puso lang. Kaya hindi nagtagal, lumabas ang ganitong serye ng mga eksena sa TV advertisement. The Fae, ito ay isang materialistikong panahon ng kampyonato, at lahat ay nagmamadaling naglalakad. May ilang mga head coach na hindi sumisigaw at tumatakbo sa labas ng court. Kapag ang mga manlalaro ay lasing, hawak pa nila ang kamay ng Hercules Cup. Lahat ng tao ay hindi sapat ang pinsala, ang field ay puno ng malalaking aso, kahit na ang mga lalaki sa langit ay gumagamit ng Firo upang hugasan ang kanilang buhok, at ako lamang si The Fae. Umiskor si The Fae ng 16 na puntos sa larong iyon, si Kao. Ang lumilipad na taong taba ay dapat mag-iwan ng malalim na impresyon sa madla. Kaya sa kanyang ulo na may lamang 2 milimetro ng pinaggapasan, ang buhok ay mukhang sariwa at malinis. Si Dezye, ang noodles ay pinatag ng steamed buns. Hindi pa nakontento, lumapit siya para makipagtalo sa steamed buns, ngunit muli siyang binugbog ng steamed buns. Habang pauwi, nang makita ko ang mainit na maliit na steamed buns, hinampas ko siya ng noodles at pinagalitan siya, kung hindi kita matalo Zed, ang anak mo, paanong hindi kita matatalo? Ang pag-endorso sa mainit na maliit na steamed bun na ito, lalo na sa kanyang napakalungkot na maliliit na mata, ay tiyak na makapagpapaisip sa mga tao na ang mainit na maliit na steamed bun ay ang maliit na steamed bun para sa mga kababaihan kaya ang mainit na maliit na steamed buns ang steamed buns ay nakakuha ng palayaw, ang kaawa-awa na maliit na steamed buns. Bagamat kahabag-habag ang palayaw na ito, madaling tandaan. Ang 3 mataba, double beer, 2-in-1 drink. Lagi ko itong iniinom. Ang nakadisplay sa screen ay ang classic niyang double punch, kaya ang pinakakaraniwang sinabi ng mga sports fan sa langit na nanood ng ad na ito kapag umiinom ng beer ay, "Boss, double punch tayo." Huwag maging marahas o malungkot. Ang advertising ng koponan ng Fenyu Basketball ay puspusan, at ang bilang ng mga paghahanap para sa Fenyu sa internet ay tumataas din. Sa katunayan, ito ay wala sa lahat. Halos lahat ng ginagawa ng Hong Dali ay maaaring maging hit, at matagal na itong tinatanggap ng mga tao. Tanong ang dahilan ay sa pagkakataong ito ay medyo malaki. Ang dahilan ng usapin ay isang sugarol. Matapos panoorin ang magkaibigang laban na ito sa pagitan ng Marriott at Fenyu, naaalala ko pa rin ang slogan bago inilunsad ni Fenyu ang pag-atake. Iyon ay ang pariralang para sa young master. Ang 4 na salitang ito. Ngunit ang taong ito ay lubos na tagahanga ni Hong Dali. Talagang gusto niya ang madalas na sinasabi ni Hong Dali, ang lakas ay maaaring magbunga ng mga himala. Kaya bago bumili ng ticket sa lottery, sumigaw siya, para sa kapakanan ng young master, vigorously miracle. Pagkatapos ang taong ito ay nanalo ng 1.3 milyon.
Ang pangyayaring ito ay mahigpit na naalala ng may-ari ng lottery shop sa simula. Ang ganitong malinaw na halimbawa ay dapat na lubhang kahanga-hanga. Noong una, hindi ito masyadong pinapansin ng may-ari ng lottery shop. Seryosohin mo ito, bumili ng mga tiket sa lottery, may mga taong mas mapamahiin, at may mga taong nawala ng Diyos ng kayamanan kapag bumili ng mga tiket sa lottery. Ngunit ang problema ay ang sumigaw ng, para sa kapakanan ng young master, magsikap upang makamit ang mga himala. Talagang nanalo yung lalaki. Nanalo din siya ng grand prize na 1.3 million. Kailangan itong isa publiko, at dapat itong i-promote gamit ang pulang banner. Kaya ang may-ari ng lottery shop ay gumawa ng malaking banner na may nakasulat na, ang nanalo ay sumigaw ng pere sa young master, magsikap para makamit ang isang himala talaga ang nangyari. Mainit na ipagdiwang ang paglabas ng aming unang 1.3 milyong engranding premyo. Sa sandaling mailabas ang pulang banner na ito, ang lottery shop ay agad na sumikat. Halos lahat ng mga taong dumating upang bumili ng mga tiket sa lottery bago bumili ng mga tiket sa lottery ay sumigaw ng, para sa kapakanan ng young master, magsumikap upang makamit ang mga himala, at pagkatapos ay tulad ng inaasahan, ang antas ng panalo ay tumaas, bagaman walang unang lugar. Isang pagmamalabos na sabihin na ang 1,300,000 yuan ay isang pagmamalabos, ngunit hindi karaniwan na makakuha ng ilang dolyar, 10-10 dolyar, daan-daan o libu-libong dolyar. Ang insidenteng ito ay kumalat mula sa isang tao patungo sa isa pa, at hindi nagtagal, ang mga tao sa kapitbahayan na ito ay nagsimulang tumingin sa paligid ng may pagtataka, ginawa iyon ng gang ng mga tao. Ano? Magsunog ng insenso bago bumili ng mga tiket sa lottery. Sumigaw din siya ng tulad ng, para sa kapakanan ng young master, magsumikap upang makamit ang mga himala. Ano sa lupa ang nangyayari? Pagkatapos ay isang taong may pangunawa ang nagpaliwanag sa kanya, hindi mo naiintindihan ito, hindi ba? Yung nanalo ng 1.3 million sa unang 2 araw. Bago bumili ng tiket sa lottery, sumigaw ako, para sa kapakanan ng young master, magsumikap upang makamit ang mga himala, at talagang nanalo ako. Sa panahon ngayon, ang mga taong pumupunta dito para bumili ng lottery ticket ay kailangang sumigaw ng ganito, at ang ilang mga banal na tao ay magsusunog ng insenso at mananalangin para sa young master na pagpalain siya upang manalo sa lottery. Don't tell me, it's really spiritual. Pagkatapos ay may kumalat sa internet na ito, ang pamagat ay, para sa kapakanan ng young master, nagsusumikap upang lumikha ng isang himala talaga ang nangyari, at nakakaakit ito ng hindi mabilang na mga tao upang manood, kaya maraming mga tao ang sumunod sa kanya at kahit na kumanta ng ganito bago bumili ng mga tiket sa lottery, pati na rin ang pagligo. Nagpalit ako ng damit at nagsunog ng insenso para magbigay pugay kay Dali, at pagkatapos ay naging mas popular ang usapin. Sa loob ng 2 araw, lumitaw sa internet si Hercules, ang unang relihiyon sa kaharian ng langit. Sa Hercules, ang mga tagasunod ay walang anumang hinihingi, at ang tanging kusang aksyon ay, sa tuwing kailangan nila ng swerte tulad ng mga panayam, blind date, pagsusulit, at iba pa. Sila ay maliligo at magpapalit ng damit bago ito gawin, magsusunog ng insenso at magdasal kay Hercules, at pagkatapos ay madalas na darating sa kanila ang swerte sa ang simula ng Hercules cult. Mayroong ilang daang tao lamang, ngunit sa loob ng ilang araw ay tumaas ang bilang sa mahigit 3,000. Pagkatapos nito, ito ay naging mas at mas popular, at ang bilang ay nagsimulang lumaki ng 10-10,000. Ang mga kalahok ay mula sa mga student civil servants hanggang sa mga kadre ng gobyerno hanggang sa mga magsasaka hanggang sa mga handicraftsmen. Masasabing nasa kanya ang lahat. Ang mga taong ito ay ganap na nakatuon sa Hongdali, at sa lalong madaling panahon ng Hercules cult ay lumago sa sukat na daan-daang libo, at ito ay lumalaki pa rin. Ang mga taong sumasali sa Cult of Hercules ay nagsisikap na gayahin si Hongdali sa kanilang pang-araw-araw na pag-uugali. Ang pagiging nalilito ay ang kanilang code of conduct. Kapag nakatagpo sila ng mga ligaw na pusa at aso, mabait silang nagpapakain sa kanila. Iyon ang kanilang pangunahing pag-uugali. Ang hindi pagiging mesla ng pangunahing kinakailangan huwag mo na itong banggitin. Ang index ng swerte at ang index ng kaligayahan ng mga taong ito ay talagang mabilis na tumaas, kaya ang pagkalat ay naging mas at mas popular, at ang bilang ng mga tao ay naging mas at higit pa. Shench Tiba, Hercules Sect Bar, lahat ng Tiba Bar ay puno ng mga post tulad nito. Hercules, pagpalain mo ako sana. May makikilala akong magandang babae sa isang blind date bukas. Lumuhad ako sayo. Para sa kapakanan ng young master, magsisikap akong makamit ang isang himala. Young master, please help me pass the interview tomorrow. Kapag hindi ako nakapasa, mamamatay ako sa gutom. Kung gusto ako ng interview examiner, magsisikap siyang makamit ang mga milagro alang-alang sa young master. Ito ay mga pangkalahatan lamang. Mayroon ding mga mas pinalaki at mas maaasahan. Maniwala ka sa young master, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, at mapupuno ka ng dugo at asterisk off kapag namatay ka. Muling pagkabuhay. Para sa kapakanan ng young master, magsikap ka para sa mga himala. Ikaw na nangingibabaw at dalisay na tao ang aming gabay na liwanag, ang aming Arca ni Noah, at ang aming Jesus Buddha.
Para sa kapakanan ng Young Master, magsikap para sa mga himala. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-inom, ito ang unang pagkakataon na mayroon akong isa pang bote. Salamat sa Young Master, salamat sa Central TV, salamat sa Kiribati sa pag-aayos ng pundasyon, salamat. Alang-alang sa Young Master, maaari kang magsumikap upang makamit ang mga himala. Sa huli, ang pagkalat ay naging mas at mas popular. Ito ay mahiwaga, ito ay ganap na isang mito at alamat. Maniwala ka sa Young Master, huwag kang bumagsak sa pagsusulit, ang Young Master ay isang dalisay na tao, isang tunay na tao na bakal at dugo. Isang mabuting kapatid sa mga tao, isang mabuting ama sa kanyang anak, kaya niyang tumayo sa mga tao sa kanyang mga kamao, at makalakad ng mga kabayo sa kanyang mga bisig. Sa isang taong gulang, maaari siyang pumatay ng manok at gumawa ng mga eroplano sa edad na 3. Siya ay nagmaneho sa isang tangke sa edad na 6 na taon. Walang hangganan at siya ay umatras sa mundo para sa kapakanan ng batang Panginoon, magsumikap upang makamit ang mga himala. Young Master, ako ay isang masipag na magsasaka. Hindi umuulan dito sa loob ng kalahating buwan. Pakiusap bigyan mo ako ng ulan. Para sa kapakanan ng Young Master, magtrabaho ka. Himala. Tapos sinabing umulan talaga kinabukasan. Kaya't ipinasa ito ng isang tao sa isa pa, at sa huli, ang sukdulang kahilingan na angkinan ng kaluluwa ng Young Master ay lumabas. Young Master, bigyan mo ako ng isang sanggol. Well, kami ng asawa ko ay 6 na taon nang walang anak. Sana ay pagpalain ka ng Young Master at magsikap na makamit ang isang himala alang-alang sa Young Master. Siyempre, walang makapagsasabi ng tiyak tungkol sa partikular na epekto. Ngunit sa katotohanan, ginagawa iyon ng Hercules sect. Napakabilis na kumalat na kapag nagkita ang mga kakilala, bibigyan nila ng tingin ang, alam mo, pagkatapos ay ngumiti ng malaswa, hinaan ang kanilang boses at kumusta, nakayuko ka ba ngayon? Pagkatapos ang isa pang tao ay palaging sisigot ng ganito, pagkatapos samamba, alang-alang sa batang Panginoon, ang iyong lakas ay gagawa ng mga kababalaghan. Kung may mga taong hindi sumali sa Hercules cult, magiging ganito. Bilasan mo at sambahin ang batang master, kaysa sambahin ang Diyos ng kayamanan asterisk araw-araw. At ngayon may mga nanalo araw-araw. Syempre, ang puso ko ay hindi pa rin sapat na relihiyoso, at hindi ako nanalo sa lottery, ngunit kapag uminom ako ng inumin, maaari akong makakuha ng isang bote pa, halos 4 o 5 beses sa 10, na napakahusay. Talaga, sobrang exaggerated. Paano ko ito madadagdag? Sumunod ka sa akin, magtrabaho ng gusto para sa kapakanan ng Young Master. Kabanata 432 ang kanyang lola ay yumaman sa pagkakataong ito. Sa alas 8 ng gabing iyon, pagkalubog ng araw, ang Tianjin Shicheng Prison. Kao. Ikinulong ni Jianrong ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, tumingin sa malaking grupo ng mga bilanggo sa kanyang harapan, tumahimik, at pagkatapos ay sumigaw ng malakas, pinapatawag ko ang lahat ngayong araw dahil may magandang balita akong sasabihin sa inyo. Lahat, bigyang pansin, huwag magambala at huwag magbulungan sa isa't isa. Kung hindi, magsisisi kayo kung palalampasan ninyo ang pagkakataon. Siyempre, maraming bilanggo sa ibaba ang palihim na nagbulungan sa isa't isa, hoy, ano ang pagkakataon para tawagin tayong mga bilanggo ng huli na? Anong pagkakataon ang mayroon ka? Hindi ko alam pero itong warden na mukhang bakal na ito ay hindi tayo tinatawag para magtipon. Kung tinawag niya kaming lahat ngayon, tiyak na may malaking nangyayari. May kapatid bang may alam na alam kung ano ang nangyari? May nangyayari ba? May narinig akong malabo, parang may kaugnayan ito kina Brother Dao at Brother Fei, pero hindi ko alam ang mga detalye. Sa oras na ito, naghintay si Cao Jianrong hanggang sa walang tunog, at pagkatapos ay nagpatuloy, tinatawagan ko ang lahat ngayon. Halika, mayroon akong 2 bagay na iaanunsyo. Una, ipapakita ko sa iyo ang isang video ng isang laro ng basketball. Nang matapos siyang magsalita, natuwa agad ang mga tao. Larong basketball. Ang mga bilanggo na tulad nila ay nananatili rito sa loob ng maikling panahon ng 1.5 taon, o isang mahabang panahon ng 10 o 8 taon. Kung kaya nilang maglaro ng basketball sa normal na panahon, ito ay lubhang maawin. Ito ay isang pagpapala mula sa Diyos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngayon ay talagang sinabi ng kilalang-kilalang warden na hahayaan niyang manood ng laro ang lahat. Hindi kaya sumisikat ang araw mula sa kanluran. Ngunit anuman ang mangyari, dahil sinabi ito ni Cao Jianrong, hindi na niya ito dapat balikan. Oo nga naman, pagkatapos kumalma ang lahat ng tao sa kulungan at tumahimik ang buong lugar, hiniling ni Cao Jianrong sa isang tao na ilabas ang malaking screen at projector, at hindi nagtagal ay nagsimula na ang laro ng basketball ng Marriott vs. Airline Cao. Sa sandaling lumitaw si Xiao Dao at ang iba pa, ang lahat ng mga bilanggo sa ibaba ay bumulalas ng malakas, si Brother Dao. Ito ay talagang laro ni Brother Dao. Ha. Napaka-excited ngayon, sobrang saya ko bago ko narinig na nakikipag-hangout si Kuya Dao sa Young Master, pero hindi ko akalain na magsisimula akong maglaro ng ganoon kaga. Fucking with the Young Master, what's the difference? I still have the cigarettes that the Young Master gave me and I don't want to smoke them. Maya-maya ay nagsimula na ang laro.
Sa simula, si Xiao Dao at ang iba ay binugbog ng pabalik-balik, at ang lahat ng mga bilanggo ay sumigaw ng paos, para lamang pasayahin si Xiao Dao at ang iba pa. Mabilis ang resulta at biglang nagbago ang sitwasyon sa field. Sa klasikong slogan na, para sa Young Master, ay sumigaw, lahat ng mga bilanggo ay natigilan. Si Xiao Dao at ang iba pa ay ganap na nagbago mula sa nakaraang sitwasyon ng pagdiin at pagbugbog, at tumakbo ng laganap sa buong field. Ang Marriott basketball team, na may malaking agwat sa taas, ay binugbog ng napakalakas na hindi nila maitaas ang kanilang mga ulo. Natumba rin sila dahil sa makatwirang banggaan. Para sabihing malas din sila, tinamaan sila ng todo at walang magandang pwesto. Sa pagtatapos ng laro, lahat sila ay nabugbog at namamaga, naglalaway, at tila hindi na sila makakalaban muli sa maikling panahon. Sa harap ng lahat habang siya ay gulat na gulat, si Cao Jianrong ay hamampas habang mainit ang plansya at ipinakita sa lahat ang advertisement na inendorso ni Xiao Dao at ng iba pa. Sa pagkakataong ito ang lahat ng mga bilanggo ay talagang nasa sabik. Si Brother Dao at ang iba pa ay nagsimula na talagang mag-endorso ng mga advertisement. God, ito ay isang turnaround sa isang gabi. Oo, nag-endorso na ng mga advertisement si Da Fei, at kahit na ang hindi kapansin-pansing si Desi na iyon ay nag-endorso ng mga advertisement. Damn, napakayaman na nila ngayon. Mga bilanggo tayo. At mukhang medyo mataas ang endorsement fee. Katahimikan. Sumigaw si Cao Jianrong, lahat. Katahimikan. Hindi nagtagal, tumahimik ang mga bilanggo. Sinabi ni Cao Jianrong, nakita na ito ng lahat. Si Cheng Quandao at ang iba pa ay pinili ng Young Master. Ngayon ay maliwanag ang kanilang kinabukasan. Alam mo ba kung magkano ang kanilang mga bayarin sa pag-endorso sa advertising? Napakamot ng ulo ang mga bilanggo sa ibaba. Ang panimulang presyo ay 10 milyon. Buong pagmamalaking sinabi ni Cao Jianrong, ang panimulang presyo ay 10 milyon. Lahat ng naruroon, ano ang pakiramdam mo kapag narinig mo ang presyong ito? Nagulat ka ba at nabigla? God, 10 million advertising endorsements, higit 10,000 yuan lang ang sweldo ko sa isang taon bago ako pumunta rito. Hindi ka maaaring manalo ng ganoon kalaki sa lottery, tama ba? Nang matapos ang talakayan ng mga bilanggo, nagpatuloy si Cao Jianrong, ngayon, nasa harap na ng mga mata ng lahat ang pagkakataon. Ito ang pangalawang bagay na sinabi ko. Dapat magreporma ang lahat dito at subukang paikliin ang kanilang mga sentensya. Kapag nakalabas na sila, kung sila ay mapalad na sumali sa grupo ng Young Master, sila man lang ay magiging katulad ni Cheng Quandao at sa iba. Diyos! Kung nagsusumikap ka para sa batang Panginoon sa buhay na ito, ikaw ay maituturing na isang pinuno. Lahat ng mga bilanggo ay sumigaw na parang ligaw na lobo. Magtrabaho ng gusto para sa Young Master. Para sa Young Master. Para sa Young Master. Siyempre, pagkatapos ng larong ito ng basketball, ang paglitaw ng Hercules cult ay nagpalusog sa ilang mga tao, ngunit labis din ang kaguluhan sa maraming tao. Halimbawa, ang pinuno. Sa oras na ito, ang pinuno at ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay magkaharap na nakaupo sa sofa, na may napakagulong mga ekspresyon. Kung lalayo ka pa, masakit sa puwet. Ginawa talaga ng bastard na ito ang Hercules cult na ito. Talaga, ano ang dapat nating sabihin? Masiglang hinimas ng pinuno ang kanyang mga templo. Nakita niya ang laro ng basketball sa pagitan ng Marriott at Fenyu, ngunit ito ay isang laro. Normal lang ang matalo at manalo. Bagamat kakaiba ang panalo ng Fenyu basketball team, kumpara sa mga iyon, ang relihiyong Hercules na ito ay sapat na para mag-alala siya. Oo, ang presyo ng ginto ay bumagsak ng husto kamakailan, at ako ay napakabisi. Si Hong Dali ay pareho, ngunit siya ay nagkataon na gumawa ng kaguluhan para sa akin sa oras na ito, at ang bagay ay palaki ng palaki. Ngayon ang Hercules ay may halos 5 milyong miyembro, tama ba? Ang mga mahiwagang taong nasa katanghaliang gulang ay nasa dilema din. Kung tutuusin, para sa mga ordinaryong tao, isang kagalakan ang magkaroon ng relihiyong Hercules na maaaring magpaswerte sa mga tao, ngunit para sa bansa, ito ay mga nakatagong panganib. Ang problema ay ang Hercules cult ay may ganoong slogan. Maaari mong suriin ito, ngunit walang paraan upang suriin ito. Ngayon ang mga tao ay kailangang sumigaw ng, para sa batang Panginoon, ang malaking lakas ay magbubunga ng mga himala, kahit na kumakain ng pagkain. Paano mo ito mahuhuli? Ngunit kung hindi mo siya huhulihin, kung ito ay pinapaypayan ng isang taong may lihim na motibo, madali itong mauuwi sa kawalang tatag sa kaayusan ng lipunan. Hindi biro yan. Sa tingin ko maaari lang nating gabayan ang bagay na ito. Napakunot ang noo ng hepe at nag-isip sandali, at sa wakas ay nagbigay ng mungkahi, kunin ang istasyon ng Hercules Church. Hindi natin maaaring ilagay ang ganitong uri ng istasyon sa mga kamay ng mga ordinaryong tao, sabihin lang na kinukuha ito ng estado. Subukan mo ang iyong makakaya na gabayan ang mga tao sa tamang landas sa istasyon at sa kalye, ngunit huwag isigaw ito kapag nagnanakaw sila, iyon ay magiging napakasaya. Nang marinig ang sinabi ng pinuno, ngumiti ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagsabi, haha, iyon lang ang tanging paraan. Kung hindi, kapag naiisip ko ang mga posibleng magnanakaw sa akin, palagi akong sumisigaw ng alang-alang sa Young Master,
ang aking lakas ay gagawa ng isang himala, pagkatapos ang imahe ng ating kaharian ng langit ay ganap na nasira. Sa puntong ito, ang misteryosong lalaki ay ngumiti, si Dali ay nag-iingat, maging maingat na sinabi ni Hong, maging maingat ang kanyang kamay at gitnang, ay hindi ko alam ang tungkol sa bagay na ito. Oo, talagang mga bilanggo sila. Tumango ang hepe, nagtanong kami ng palihim, at napaka-cooperative nila. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Nang hindi na sila makatiis, pinasigla nila ang kanilang mga sarili at sumigaw ng, para sa young master, at pagkatapos ay naging ganoon. Sa totoo lang, ang bagay na ito ay medyo supernatural, ang mga taong ito. Noong siya ay nasa Shicheng Prison, mas mahusay na siya ay isang pisikal na kalagayan na prison, kahit na siya ay hindi isang ordinaryong tao sa bilangguan, kahit na siya ay isang pisikal na kalagayan, mas mahusay na siya ay isang ordinaryong tao sa bilangguan, kahit na siya ay isang pisikal na kalagayan, mas mahusay na siya ay isang dating ordinaryong tao, ngunit hindi siya isang ordinaryong tao. Antas! Dahil ba talaga sa mga salitang "Pere sa young master"? Bakit naisip ito ng misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki? Maraming tao ang gustong isigaw ang slogan na ito, ngunit wala akong narinig na sinumang naging Superman. By the way, may naalala ako. Kumunot ang noo ng hepe at nag-isip sandali, pagkatapos ay biglang nagsabi, si Cheng Quan daw, ang sentro na binyansagang Xiao daw, ay nagsabi na malapit na silang matalo sa oras na iyon at labi silang naawa kay Hong Dali. Dahil kinuha sila ni Hong Dali pinalaya sila sa kulungan at nag-alok ng taunang sweldo na 5 milyon, kaya talagang handa silang lumaban para sa kanilang buhay. Sa tingin mo ba dahil dito? Handa na ba silang lumaban para sa kanilang buhay? Matapos mag-isip sandali, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, ibig sabihin ba nito na hanggat handa mong isakripisyo ang iyong buhay para kay Hong Dali, o talagang balak mong ibigay ang iyong buhay kay Hong Dali, sa mga propesyonal na termino, tapat ka. Ganap na katapatan, Hong Dali, bakit may napakahimala itong epekto? Kung hindi, misteryoso talaga ang mahiwagang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito. Ang kanyang pangangatuwiran ay medyo mataas, at maaari niyang hulaan ng tama. Posible. Biglang lumiwanag ang mga mata ng pinuno, at nag-aalalang sinabi niya, napaka-posible. Malamang na kapag ang kanilang katapatan kay Hong Dali ay umabot sa ganap na punto, iyon ay, umabot sila sa punto na handa silang mamatay para kay Hong Dali. May ganoong uri ng kapangyarihan. Supernatural na kapangyarihan, ito ay supernatural na kapangyarihan. Sa pag-iisip nito, nagkatinginan ang dalawa at sabay na tumawa, ha, ang Hong Dali na ito ay talagang isang kayamanan. Naging mayaman na ang kanyang mga buto sa pagkakataong ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na noon pa man ay maharlika at misteryoso, ay labis na nasasabik kaya't siya mismo ay nanumpa, maghanap kaagad ng ilang tao, isang espesyal na sundalo. Hindi, humanap ng ordinaryong maaasahang sundalo, at pagkatapos ay humanap ng hypnotist. Mabilis. Okay, pupunta ako kaagad. Balisa rin ang pinuno, tumalikod at naglakad palabas. Ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tuwang-tuwa na naglakad sa paligid ng silid, kung ito talaga ang kaso, kung ito ay talagang tulad ng naisip ko, kung gayon ang lakas ng ating mga individual na sundalong militar sa kaharian ng langit ay maaaring madagdagan ng hindi bababa sa 5 beses. 3 beses. Ano ang konsepto? Ano ang konsepto ng pagtaas ng kakayahan sa pakikipaglaban ng isang individual na sundalo ng 3 beses? Ang lakas ng mga espesyal na puwersa mismo ay napakataas. Kung ang kanilang lakas ay tumaas ng 3 beses, gaano ito kakilakilabot? Hindi naman exaggeration na sabihin na pwede talagang ganyan. Sa hinaharap, ang lakas ng militar ng kaharian ng langit ay tiyak na magagawang mangibabaw sa mundo, at lahat mula sa lakas hanggang sa lakas, ang Estados Unidos, ang European Union, at ang Japan ay kailangang itapon sa kalye. Ipagpapatuloy. Napakagandang bagay na mapagbuti ang kakayahan sa pakikipaglaban ng mga individual na sundalo. Mabilis na umalis ang pinuno at bumalik ng mas mabilis, at mabilis niyang ibinalik ang 2 tao. Ang isa ay si Mu Huishui, ang isa ay isang hypnotist. Si Mu Huihui ay pamangkin ko sa aking pamilya. Masasabing hindi na mahuhulaan ang kanyang katapatan sa ating langit. May ginagawa din siya noon para kay Dali, at maganda ang relasyon namin sa isa't isa. Kung mag-eeksperimento kami, naniniwala akong mas magiging maganda ang epekto nito. Sabi ng pinuno at itinuro ang hypnotist, Zhao Zhaoan, ang nangungunang hypnotist sa bansa, mangyayari ang pagpapadala sa kanya ng isang Tialek City. Maingat na tiningnan siya ng misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos ng ilang sulyap, isinantabi ito ng hypnotist. Lumingon si Mo at narinig niya na siya ay maaasahan at malapit kay Hong Dali. Kung na-hypnotize siya, hindi dapat gaanong lumalaban. Sa pangkalahatan, ito ay totoo. Ito ay isang napakahusay na pagpipilian. Para naman sa hypnotist na si Wang Chan, hinayla ng misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pinuno at Bang Ulong, napakahalagang bagay, at walang balitang dapat ilabas. Sige, sasabihin ko sa kanya. Lumapit ang pinuno sa tabi ni Chao En at Bang Ulong. Pagkatapos sabihin ang isang bagay, si Wang Chan ay tumango ng walang pag-asa. Pagkatapos ay bumalik ang pinuno at nakangiting nagsabi, walang problema, ang balita ay hindi tatagas.
Ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Wang Chaan at nakita si Wang Chaan na nagniningning sa kanya sa tuwa. Tumango, sa wakas ay nasiyahan, ngumiti siya at sinabing, kung ganoon, magsimula na tayo ngayon. Sabihin kay Mr. Wang ang mga partikular na kinakailangan. Okay, walang problema. Yumuko ang pinuno upang magpaliwanag muli, at muling sinabi ito ni Wang Chaan. Tumango siya ng desperadong, at pagkatapos ay nagsimula ang eksperimento. Kinuha ni Wang Chaan ang hypnosis tool. Bagamat lumingon si Mo at hindi alam kung tungkol saan iyon, isa pa rin ang alam niya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakikipag-usap sa pinuno sa silid ay may magandang background, isang bagay na hindi niya pinangarap na isipin. Sitwasyon. Kaya isa lang ang pagpipilian, kahit anong ipagawa mo sa kanya, gagawin niya. Sa makatuwid, ang paunang yugto ng eksperimento ay naging napakamabagal, at si Mo Huang ay mabilis na na-hypnotize. Ang pangalan ko ay Mu Huihui, at ang aking misyon ay ganap na sumunod sa anumang utos ng Young Master na si Hong Dali, kahit na sabihin niya sa akin na mamatay ako. Nagsimulang mag-hypnotize ang hypnotist, at ang pinuno at ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi man lang nang ahas na manood ng mabuti dahil sa takot sa ang mga isda sa lawa ay naapektuhan. Si Mu Huihui ang unang target na na-hypnotize. Matapos makapasok sa estado, sinundan niya ng walang malay, ang pangalan ko ay Mu Huihui. Ang aking misyon ay ganap na sundin ang anumang utos ni Young Master Hong Dali, kahit na hilingin niya sa akin na mamatay ako. Nagpatuloy ang hypnotist, ang aking katapatan sa Young Master na si Hong Dali ay ganap na buo. Hindi kailanman magkakaroon ng anumang pagtataksil. Muling tumingin sa likod, ang aking katapatan sa Young Master na si Hong Dali ay ganap na ganap. Walang ganap na pagtataksil. Magkakaroon ba ng anumang pagtataksil? Ang prosesong ito ay tumagal ng halos kalahating oras. Nang matapos ang eksperimento, pawis na pawis ang hypnotist. Nang lingunin ni Mo, halatang natulala siya, at pagkatapos ay dahan-daang nagkamalay. Ano sa lupa ang ginawa ko? Lumingon si Mo at nagpahayag ng pagtataka sa nangyari ngayon, dahil hindi niya moari kung ano ang nangyayari. Buti na lang at dumating kaagad ang hepe at ang misteryosong nasa katanghaliang gulang. Kinaweyan ng misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang hypnotist na si Wang Chaan at hiniling itong lumabas para magpahinga. Sinabi niya kay Mu Huihui, sa pagbabalik tanaw, huwag ka munang magtanong ng anuman. Bueno, Woody, mayroon bang laboratorio o katulad niyan? Agad namang sinabi ng hepe, oo, may gym tayo dito, doon tayo. Nanguna ang pinuno, at umalis silang tatlo sa opisina at sinundan ang spiral staircase. Pagdating sa harap ng isang malaking bakal na tarangkahan sa ilalim ng lupa, ngumiti ang hepe at sinabi, narito na tayo, ito ang ating gym. Karaniwang gustong-gusto ng mga tao ang mga aktibidad dito, ngunit ang ingay ay masyadong malakas, kaya inayos nila ito sa ilalim ng lupa. Sa pagtingin sa eksena sa gym, ang misteryosong the middle-aged na lalaki ay ngumiti at nagsabi, ang kapaligiran dito ay medyo maganda, hindi masama. Ang malaking gym ay may lahat ng kagamitan, at ang sukat nito ay maihahambing sa pinakamarangyang fitness center sa kwarto. Sa isang sulok ng gym, mayroon ding it's like a game console sa arcade. Ang game console na ito ay hindi isang ordinaryong labanan, ngunit isang boxing test machine. Bumalik ka, wala akong kailangang sabihin. Gamitin mo ang iyong pinakamahusay na lakas, dahan-daang sabi ng pinuno, subukan mong suntukin siya. Okay. Tumingin si Mo sa likod, hinubad ang kanyang coat, at naglakad ng dahan-dahan. Ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang hepe ay parehong medyo kinakabahan sa oras na ito. Sa pagbabalik tanaw pagkatapos ng hypnosis na ito, magkakaroon ba talaga ng anumang mga pagbabago? Pagdating niya sa harap ng boxing strength testing machine, tumingin si Mo sa likod at inayos ang kanyang paghinga, sinusubukang pagbutihin ang kanyang katawan sa pinakamagandang kondisyon nito. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang kanang kamay, at may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata. Biglang lumingon si Mo na parang isang tamad na leon na biglang bumangon. Ang gulugod ng kanyang katawan ay agad na humigpit na parang isang pana, at ang puwersa mula sa kanyang mga paa ay naililipat sa baywang at balakang, at dumaan sa gulugod. Punch out! Sa oras na ito, ang mga galaw ni Mo sa paglingon sa likod ay tila napakabagal sa pinuno at sa misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang bawat maliit na pagkakaiba, ang tilapon ng kamao, at ang mga galaw ng buong katawan ni Mo ay malinaw na ipinakita sa harap ng kanilang mga mata. Ngunit alam nilang dalawa na ang bilis ng suntok ni Mu Huihui ay tiyak na hindi mas mabagal kaysa sa isang bala. Ang pagkakasalungatan sa pagitan ng oras at espasyo, ang pagkakaiba sa pagitan ng paningin at espiritu, ay nagparamdam sa kanilang dalawa ng labis na panlulumo at halos mabaliw. Sa isang kisap mata, nataman na ng kamao ang punch test machine. Parang contradiction. Ang kamao ay dapat na tumama sa boxing strength testing machine, ngunit sa oras na ito, naramdaman ng dalawang tao na ang kanilang mga kamao at ang boxing strength testing machine ay magkasabay. Isang napakalaking pagsabog ng putok, ang tumunog, at isang stream ng hangin ng gumulong palabas mula sa contact point sa pagitan ng kamao at ng punch strength testing machine.
Ang hangin sa magkabilang panig ay tila pabago-bago, at isang epekto na halos nakikita ng mata ay nag-radiated out, na umiikot ng ligaw. Nang maayos na ang lahat, lumabas ang huling numero sa screen ng boxing strength testing machine, 3 kg. 3 kg. Tiningnan ng hepe ang numero sa boxing strength testing machine at lubos na nabigla. Diyos, itong kapangyarihan, ang kapangyarihang ito. Napabalikwas si Mo sa pagkabigla, tinitingnan ang kanyang kamao na may hindi makapaniwala sa kanyang mukha, napakabigat ba ng aking suntok? May mali ba sa makinang ito? Sabi niya at tumingin sa hepe na may nakakatakot na hitsura, Chief, hindi ba ang hypnotist ang nagsabi sa akin na kumuha ng ilang mga stimulant kapag hinihipnotismo niya ako? Mga stimulant, lumabas ka muna, meron ako. Napakahalaga na kausapin ang pinunong ito, mataimtim na sinabi ng hepe, tandaan mong hawakan ang pinto, walang sinuman ang pinapayagang pumasok, tandaan, walang sinuman. Kabilang dito ang mga lihim sa antas ng estado, at talagang walang puwang para sa pagkakamali. Pambansang antas. Tumingin si Mo sa likod at inilabas ang kanyang dila, at mabilis na lumabas para bantayan. 3 kg. Matapos lumingon at umalis si Mo, tuwang-tuwa na sumigaw ang pinuno, 3 kg. Talagang gumagana, talagang gumagana. Mukhang napakaganda ng epekto. Ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumango, at pagkatapos ay nag-aalinlangan na nagtanong, ngunit Woody, ano itong 3 kg na konsepto? Alam ko lang na matagumpay ang aming eksperimento, ngunit ang mga detalye hindi pa rin malinaw kung ano ang epekto nito. 3 kg, malalaman mo kung sasabihin ko, dahan-daang sinabi ng hepe, ang boxing world champion, na nagbabalik tanaw sa isang tuwid na suntok na ganyan kanina, ang pinakamataas na record ay 309 na kilo. Nakilala iyon na malapit sa limitasyon ng lakas ng suntok ng tao. Kung titingnan ang suntok kanina, ito ay 3 kg. Ang limitasyon ng mga tao. Sa pagkakataong ito ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay talagang nabigla, sa madaling salita, hanggat tinatamaan nito si Hong. Kung ang katapatan ni Dali ay umabot sa 100, kung gayon madali niyang maabot ang limitasyon ng kapangyarihan ng tao. Depende din ito sa tao, natural na hindi maaaring maging pabaya ang hepe bilang pinuno ng pulisya. Nag-isip siya saglit at saka pinatotohanan. Sa pagbabalik tanaw sa mga taon na ginugol ko sa National Security Bureau, regular akong nagsanay at mas malakas ang lakas ko kaysa sa normal na tao. Sa madaling salita, kung ang index ng lakas sa pagitan ng mga tao ay 100 puntos, pagbabalik tanaw sa ganitong uri ng mga espesyal na sinanay na sundalo kung maaari kang umabot ng higit sa 75 puntos, maituturing na mabuti kung ang mga ordinaryong tao ay makakaabot lamang sa 80 puntos. Bueno, masasabi mo ba yan? Sabi ng mahiwagang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang mga mata ay nagninangning, maaari natin itong gawin sa mga batch sa hinaharap. Produksyon, ng ganitong uri ng mga espesyal na puwersa na umaabot sa limitasyon. Halos masabi mo na, tuwang-tuwang sabi ng hepe, kung tama ang hula ko, sa pagbabalik tanaw, siguradong malaki ang pag-improve ng bilis at reaksyon, at malamang ganoon din. Ang limitasyon ng mga tao ay hindi bababa sa hindi mas malala kaysa sa 5 tao sa FANU basketball team. Okay. Ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay malakas na pumalakpak, Woody, simulan mo na ang bagay na ito ngayon din. Sa hinaharap, siya ay IR requisition ng bansa at tatanggap ng taunang sweldo na 10 milyon. Sabihin sa kanya na itikom ang kanyang bibig at huwag hayaan ang anumang impormasyon na lumabas. Pagkatapos ay maaari mong piliin ang pinakamahusay na 1,000 sundalo, ang mga taong ganap na tapat sa bansa ngayon, at gagawin natin ang lahat ng hindi siya tapat. Walang magiging problema na makahanap ng isang tao. Hihilingin ko sa mga pangunahing rehiyon ng militar na magrekomenda ng mga kwalipikadong sundalo. Ngunit ito, maingat na tanong ng pinuno, talaga bang natatakot ka sa mangyayari? Dali, walang intensyon ng alibughang anak na iyon. Siya ay walang puso at hindi maaaring magdulot ng anumang malaking gulo. Sa pagsasalita tungkol kay Hong Dali, ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumawa, nako, gusto ko ang kanyang karakter. Siya ay mapaglaro, walang ambisyon, at maswerte. Ngayon, sa ganitong uri ng supernatural na kakayahan, ito ay isang pagpapala para sa ating bansa, dapat nating gamitin ito ng husto. Pagkatapos sabihin ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-isip muli, ngunit ang sinabi mo ay may katuturan, 1,000 sobrang sundalo, talaga. Hindi madaling harapin ang gulo. Sa ganitong paraan, bukod pa sa pagiging ganap na tapat kay Hong Dali, ang pangalawang kondisyon ay ang maging ganap na tapat sa bansa. Sa ganitong paraan, hanggat walang hinihiling sa kanila si Hong Dali, magiging mabuting sundalo pa rin sila ng bansa. Masasabing ito na ang kasalukuyang sitwasyon. Ang pinakamahusay na solusyon. Pagkatapos ng lahat, si Hong Dali ay isang walang pusong aliberga. Ang kanyang hangarin ay paligayahin ang alibughang. Anyway, hindi niya alam ang existence ng mga sundalong ito. Ang mga sundalong ito ang pinakamatapat na sundalo na tanging sa bansa. Nadama ko na ito ang pinakamahusay na paraan sa sandaling ito, kaya agad akong sumang-ayon, sige, gagawin ko kaagad. Tandaan na ituring ito bilang pangunahing sikreto ng bansa at hindi ito dapat ihayag.
Pagkatapos ipaliwanag ang mga pangyayari sa pinuno, ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay malinaw na nasa mabuting kalooban at nakangiting sinabi, "Nakatanggap ako ng magandang balita ngayon. Kahit ang kamakailang pagbaba ng presyo ng ginto ay hindi mahalaga sa akin, haha. Woody, gawin mo muna ito, at hahanap ako ng paraan para patatagin ang presyo ng ginto. Sige, pupunta ako kaagad." Kabanata 434, dalawang aksayadong magagandang proyekto ang nawala ng ganito. Ikasyam na palapag ng Chenwei Building, Kaiwei Film and Television Company. Si Hong Dali ay nakahiga sa sofa para magpahinga. Biglang pinaalalahanan siya ng system ng, ding, isa pang tao ang naapektuhan ng halo. Sinabi ni Hong Dali, may nahulog mula sa langit. Nang buksan niya ito, natigilan siya, Wu Weiwei. Kuya Weiwei, paano siya magiging loyal sa akin hanggang sa 100? Pagkaraan ng ilang sandali, makalipas ang halos kalahating oras, muling tumunog ang sistema, may isa pang hamak na apektado ng halo. Isa pa. Maya-maya, may isa pang tunog, at may isa pa. Ang mukha ni Hong Dali ay puno ng pag-usisa, ano ang nangyayari ngayon? Ano ang nangyayari? Ito ba ay isang magandang bagay? Ngayon ay talagang mausisa si Hong Dali. Upang sabihin na si Xiao Dao at ang iba pang 5 tao ay iniligtas ng mag-isa mula sa bilangguan at binigyan sila ng taunang sweldo na 5 milyon, maliwanag na ang kanilang katapatan sa kanya ay umabot sa 100, ngunit nang lumingon si Mo at kung ano ang sumunod na ano ang nangyayari. Habang iniisip niya ito, muling sinabi ng sistema, isa pang bastard ang apektado ng halo. Kinakalkula ni Hong Dali ang oras, at nagkataong kalahating oras pa. Ito ay tila isang napaka-regular na apelyido. Napaka-magical ba nito? Sa simula, ang katapatan ni Mu Weiwei sa kanya ay umabot sa 100, at pagkatapos ay maraming tao ang sumali sa Dogleg Army na may karangalan, at ang bawat pagitan ay halos kalahating oras. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at nag-isip sandali, gusto mo ba talagang bumuo ako ng hukbo ng mga Dogleg? Habang iniisip niya ito, pumasok si Ling Xiaoyi mula sa labas at nakangiting nagsabi, Young Master, may naghahanap sa iyo, na nagsasabing may negosyo siya sa iyo. Mag-usap ka. May naghahanap sa akin. May negosyo ka ba? Agad na isinantibi ni Hong Dali ang katarantaduhan at tinanong si Ling Xiaoyi, anong negosyo ito? Mayroon bang anumang mga bagong aksayadong proyekto na nais mong gawin? Ito ay mahusay, dalhin mo ako upang makita ito kaagad. Ngunit hindi niya gustong gawin ito ni Ling Xiaoyi. Kakaiba ang hitsura ni Yi at sinabing, mukhang hindi tama. Young Master, hayaan mo muna akong dalhin ka doon. Kung gayon ay maglakad tayo. Bumangon si Hong Dali. Narinig ni Natang Moxen at Li Nianwei sa gilid na may magandang mangyayari. Mabilis siyang bumangon at sumunod. Mabilis na dumating ang grupo ng mga tao sa maliit na conference room sa ikasyam na palapag ng Chenwei Building. May mga naghihintay doon. Lumakad si Hong Dali sa pagmamayabang na paraan at nagtanong, ano ang gusto mo sa akin? Mayroon bang magandang aksayadong proyekto na gusto mong bilhin ko? Kung gayon, mangyaring bigyan ako ng isang presyo. Ito. Ang lalaki ay isang binata na nasa mid-30s. Mukha siyang maganda. Nang makita niya si Hong Dali, tumanggaw siya at yumuko, ito na po. Master Dali, wala po ako dito para magbenta sa inyo ng kahit ano, pero gusto kong itanong kung may plano ka bang ibenta ang negosyo mo. Business ko, sabi ni Hong Daliman. Nagtaas siya ng tandang pananong, at pagkatapos ay tinanong si Ling Xiaoyi, mayroon ba akong anumang bagay na dapat harapin? Sa palagay ko ay wala ako. Tumanggaw si Ling Xiaoyi at sinabing, Young Master, wala kang anumang negosyong haharapin sa ngayon, at ang mga bagay na mayroon ka noon ay talagang nabuo na. At ang kasikatan ay medyo maganda, hindi na kailangang kumilos. Oo, walang pasok. Nagtataka si Tang Moxen, ano ang gusto mong bilhin? Tama, nagmamadaling sabi ng lalaki, interesado ang kumpanya namin kay Master Dali. Mas interesado ang pagawaan ng laruan at ang kumpanya ng electrical appliance. Siguro kung may plano si Mr. Dali na magpakamatay. Ang kumpanya namin ay maaaring mag-alok ng mataas na presyo, talagang mataas ang presyo. Ang pabrika ng laruan at ang kumpanya ng electrical appliance. Nilingan muli ni Hong Dali si Tang Moxen. Paano ako makakapag-invest sa dalawang masayang proyektong ito? Si Tang Moxen ay nakakagulat na hindi sumalungat kay Hong Dali sa pagkakataong ito, dahil ang intuition ng batang babae ay tiyak nakikita si Hong Dali mula sa dalawang bagay na ito sa hinaharap, at ito ay magiging malaking pera. Kaya desperadong umiling siya, oo. Dali, hindi ito mabebenta. Ang paggawaan ng laruan ang magiging pangunahing lugar para gumawa ng mga sasakyan sa hinaharap. Ang departamento ng electrical engineering at hindi pa kami nagsisimulang gumawa ng mga sasakyan. Sa hinaharap, gagawa kami ng holographic projection na telepono o isang katulad nito. Sigurado iyon. Ito ay isang proyektong madaling ibenta. Hindi ka dapat magmadaling kumilos ngayon. Huwag kang makinig sa kanya, ibinuka ni Hong Dali ang kanyang mga kamay nang walang magawa, mataas ang pag-asa ko para sa dalawang proyektong ito. Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga sasakyan na ginawa ng pabrika ng laruan ay 10. Mayroong libu-libong mga unit, at kadalasan ay umaasa ako sa mga mababasag na kotse.
At ang kumpanyang iyon ng kuryente ay nagpaplano na gumawa ng 1,000,000 unit ng mga holographic projection na TV sa hinaharap. Kung hindi, ito ay hindi maibebenta sa hinaharap. Huwag, huwag. Nang marinig ang sinabi ni Hong Dali, agad na nabalisa ang binata, handa kaming magbayad ng mataas na presyo, isang ganap na mataas na presyo, isang presyo na hindi mo maisip, Master Dali. Mangyaring ibenta ang mga ito sa amin. Ha! Napakayaman ng kumpanya mo. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, magkano ang plano mong bayaran para dito? Plano ng aming kumpanya na magbayad ng 1.2 bilyon. Itong dalawang kumpanya mo. Nagmamadaling sinabi ng binata, para sabihin sa iyo ang totoo, ang aming kumpanya ay nakikibahagi sa venture capital, at lubos kaming umaasa sa mga prospect ng dalawang kumpanyang ito, kaya Master Dali, mawawalan ka pa rin ng kapalaran. Mas mahusay na makipagpalitan ng pera, mas mahusay na gumastos ng pera sa ganitong paraan. 2 bilyon, medyo mataas iyon, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, ngunit ako ay isang gastador, ipinagbili ko ang dalawang kumpanyang ito sa iyo, kung gayon. Ano ang dapat kong gawin? Paano ako mawawalan ng aking kapalaran? Ito ay isang malaking problema. Paano mo matatapos ang gawain nang hindi gumagastos ng pera? Paano mag-redeem ng attribute points para sa nanay at tatay? Nagpahayag din ng kawalang kasiyahan si Tang Moxon, tama, paano maibebenta ng mura ang dalawang magagandang proyekto? Iyan ay mga kasangkapan sa bahay at mga sasakyan, mga industriyang kontrolado ng bansa. Kung sisimulan ni Hong Dali ang dalawang proyektong ito, magiging karapat-dapat ito sa kanya. Yung walang talo na swerte, paano pa ba magiging sayang? Hindi mo ito maibebenta. Nang marinig ang mga salita ni Tang Moxon, ang binata ay biglang nabalisa, Master Dali, mayroon akong ilang alibughang proyekto. Siguradong masisiyahan ka. Talaga. Nagningning ang mga mata ni Hong Dali nang marinig niya ito, at puno ng pananabik ang kanyang mukha. Inaasahan niya ito, kung gayon, sabihin sa akin, tingnan natin kung ano ang proyekto. Hindi ko maisip kung paano mag-aaksaya ng aking pera ngayon. Sinabi ito ng boss ng aming kumpanya nang pumunta ako dito, mabilis na sinabi ng binata, sinabi niya na kailangan mong magkaroon ng kakulangan sa magagandang proyekto na nagkakahalaga ng pera. Ang boss ng aming kumpanya ay nakakuha lamang ng isang balita kamakailan, na angkop para sa iyo. Ito ay pinasadya para sa iyo. Anong proyekto ang napakahusay? Nagtanong si Hong Dali, nagkakahalaga ba ito? Ito ay nagkakahalaga ng pera. Ito ay tiyak na nagkakahalaga ng pera. Sinabi ng binata, Master Dali, maaari kang bumili ng cruise ship para maglakbay sa dagat. Ang dagat, napakaganda ng tanawin, bumili ng isang cruise ship ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon o daan-daang milyon. Ang taunang gastos sa pagpapanatili ay nasa 10 o 20 milyon, na angkop para sa isang alibughang pamilya. Ano sa palagay mo? Oh, so? Huminga si Hong Dali at nag-isip sandali, gawin natin ito, I round up ang 1.2 billion, 2 billion. Kung gusto mong bilhin ito, ibebenta ko ito. Kung ayaw mong bilhin ito, itatago ko ito para sa sarili ko ang mga alibughang proyekto na ibinigay mo sa akin ay talagang hindi sapat. 1.2 bilyon na bilugan hanggang 2 bilyon. Nima, komprehensibo ba ito? Ngunit ang problema ay nakakuha ng death order ang binata bago siya dumating. Dapat niyang alisin ang dalawang proyektong ito mula sa Hong Dali sa lahat ng mga gastos. Hindi siya dapat hilingi na bumuo ng nakapag-iisa, kung hindi, makakaapekto ito sa pundasyon ng kanyang kumpanya, na walang sinuman ang makakain ng maayos. Alam din ng binata na hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa mga bagay-bagay, kaya't sumang-ayon siya ng lubos, okay. 2 billion is 2 billion. Ito ang kontrata, kailangan mo lang pirmahan. Sister Xiaoyi, tingnan mo kung may problema sa kontrata. Ibinigay ni Hong Dali ang kontrata kay Ling Xiaoyi, kung walang problema. Pipirmahan ko ito. Tiningnan ito ng mabuti ni Ling Xiaoyi at umiling, walang problema. Walang siglang sinabi ni Hong Dali, nakakalungkot na dalawang maganda at sayang na proyekto ang nawala ng ganito. Habang sinasabi niya ito, kinuha niya ang kanyang selyo at sinampal ito, gumastos kami ng pera para sa pagbangon ng kaharian ng langit, ang selyo ni Hong Dali. Kapag nat-attack na ang selyo, tapos na ito. Iniunat ng binata ang kanyang kamay na parang kidlat at hinawakan ang kontrata sa kanyang kamay, at pagkatapos ay sinabing may ngiti sa kanyang mukha, kung ganoon, dadaan ako sa mga formalidad kasama si Miss Ling Xiaoyi. Master Dali, mangyaring gawin mo muna ang iyong trabaho. Sabik na sabik, pinunasan ni Hong Dali ang kanyang ilong at sinabing, kung gayon ay hindi nakita paalisan. Agad namang hiniling ng binata si Ling Xiaoyi na lumabas at dumaan sa mga formalidad. Matapos maayos ang lahat, mabilis na tinawag ng binata si Sun Yuanzhou, Mr. Sun, kunin mo na, medyo mataas lang ang presyo. Tapos na. Hininaan ni Sun Yuanzhou sa kabilang panig ng telepono ang kanyang boses, magkano ang kabuuang halaga? Ang binata, tapos na. 2 bilyon, si Hong Dali, isang alibughang tao, ay talagang naglakas loob na magsalita. Haha, good job, tumawa si Sun Yuanzhou, bibigyan kita ng credit kapag nakabalik ka. Salamat, Mr. Sun. Modo Tianhai. Lungsod, ang sikretong silid ni Shirai Kazuma.
Galit na sumugod si Sun Yuanzhou, at sumigaw pagkapasok niya sa pinto, Mr. Baishi, sa wakas ay may magandang balita na tayo. Si Baishi at Ma ay nakahiga sa kama, hindi pa rin nakaka-recover sa suntok, at walang siglang nagtanong, anong magandang balita. Ibinaba namin ang pagawaan ng laruan at ang kumpanya ng kuryente sa mga kamay ni Hong Dali. Tumawa si Sun Yuanzhou, ito ay nakasulat sa itim at puti. Nako, hindi ito madali. Ang krisis sa pagitan ng ating dalawang pamilya ay sa wakas ay natapos na. Halika, Mr. Shiraishi, mangyaring tingnan. Talaga. Matapos marinig ang balita, sa wakas ay nakaramdam ng kagaanan sina Shiraishi at Maria. Talagang nakita ni Shiraishi Kazuma ang mahika ni Hong Dali, ang swerte at ideya ng alibughang anak. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang paggawa ni Hong Dali ng mga kotse, na siyang pundasyon ng Fengtian Zaibotso. Kung ito ay ginulo ni Hong Dali, kung gayon, ganap na naglaro. Ngayon na ang proyektong ito ay napanalunan, ang ilang mga pagkatalo sa iba pang mga aspeto ay walang dapat ikabahala. Sinasabi na ang mga tao ay nasa mataas na espiritu sa mga masasayang kaganapan. Naging masigla sina Baishi at Mameng. Kinuha nila ang kontrata at binasa itong mabuti. Matapos basahin ito, tumawa sila, okay. Nanalo ako sa dalawang proyektong ito. Sa wakas, ito na ang magandang balita kamakailan. Nakakatakot ang sasakyan na ginawa ni Hong Dali, ang alibughang anak, kung patuloy siyang umunlad. Okay. Sinabi ni Sun Yuanzhou sa oras na ito ay tiyak na isang magandang bagay, ito lamang ang pera. Ang kumpanya ng electrical appliance ay nais ng 600 milyon, ang pabrika ng laruan ay nais ng 1.4 bilyon, Mr. Shiraishi, tingnan mo ito. Walang problema, si Shiraishi Kazuma ay halatang nasa mabuting kalooban, ipapadala ko sa iyo ang pera pagbalik ko, huwag kang mag-alala. Salamat, Mr. Baishi. Kabanata 435, dalawang sasakyang panghimpapawid ang nabili, ang isa ay binomba at ang isa ay lumubog. Dali, mga kotse at electrical appliances yan. Anong dalawang magagandang proyekto, ibinebenta mo lang. Pagkaalis ng binata, nagpout si Tang Moxon na may pag-aatubili sa kanyang mukha, kahit na ang perang ito ay medyo marami, ngunit kung ang dalawang proyektong ito ay mabuo ng maayos, sa iyong swerte at lakas, ang mga prospect ay tiyak na mas malaki. Nabenta lamang ito ng 2 bilyon, sayang. Masasabing kumbinsido na ang batang babae kay Hong Dali. Oral, sa kanyang puso, anumang gagawin ni Hong Dali ay tiyak na magiging sikat. Kaya ang pagbebenta ng pabrika ng laruan at kumpanya ng electrical appliance ngayon ay talagang nagparamdam sa kanya na siya ay nalugi, at ito ay isang malaking kawalan. Medyo nakaramdam din si Ling Xiaoyi ng kaunting pagbabago. Kung tutuusin, ang bagay na ito ay walang halaga sa kamay ng ibang tao, ngunit iba kung ito ay nasa kamay ni Hong Dali. Tiyak na magiging sikat si Hong Dali sa kanyang mga hindi mahulaan na pamamaraan. Ngunit ngayon na ito ay naibenta, ito ay isang beses na deal. Ang susi ay walang follow-up na kita, sayang naman. Ngunit hindi iyon nakita ni Hong Dali. Kakaibang tanong niya, sino ang nagsabing ibinento ko ang dalawang proyektong ito? Hindi. Hindi ba ngayon mo lang pinirmahan ang kasunduan? Saka bakit hindi mo ibenta? Nakaramdam pa rin ng kaunting awa si Tang Moxon, ngunit hindi nagtagal ay nagliwanag ang kanyang mga mata, mayroon ka bang ibang plano? Ang plano ay wala, sinabi lang ni Hong Dali kay Ling Xiaoyi bilang isang bagay, Xiaoyi, bumili ng isa pang pabrika ng laruan at isang kumpanya ng electrical appliance. Sa totoo lang, medyo nagulat ako, bakit kailangang pumunta sa akin ang taong iyon para bilhin ang dalawang kumpanyang ito? Gaano kamura ang bumili ng para sa iba? Tang Moxon, Ling Xiaoyi. O Diyos ko, gawin natin ito. Ito ay medyo napakasimpleng isipin. Sa madaling salita, palagi kong nararamdaman na ibinenta ni Hong Dali ang proyektong ito at itinigil ang paggawa nito, ngunit totoo na kahit na naibenta ang pabrika ng laruan at mga electrical appliance, ang problema ay maaari pa rin silang mabili muli. Bakit hindi mo maisip ang isang simpleng katotohanan? Sa oras na ito, bumubulong pa rin si Hong Dali, gumastos lang ako ng 50 milyon noong binili ko ang dalawang kumpanyang ito. Talagang gumastos sila ng 2 bilyon para bilhin sila pabalik. Napahawak ang mga ulo nila sa pinto. Isa ba itong malaking bakal na pinto? Tang Moxon, Ling Xiaoyi. Hindi lang ulo ng kumpanyang iyon ang napahawak sa pinto, ang mga ulo namin ay napahawak din sa pinto. Hindi namin naisip ang isang malinaw at simpleng katotohanan. Ngunit isang bagay ang sinabi niya ay medyo tama, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at bamulong, medyo isang ideya na bumili ng yate at pumunta sa dagat. Nagkataon na kami ay nasa bakasyon sa Tag-araw. Kung ang ganoong katagal na bakasyon ay palaging sayang ang manatili dito. Napagpasyahan kong bumili ng bangka at pumunta sa dagat. Bumili ng bangka, pumunta sa dagat. Maglaro ka na. Agad na natuwa si Tang Moxon. Malaking bagay ito. Sa hindi kapani-paniwalang swerte ni Dali, hindi niya alam kung anong magagandang bagay ang makikita niya sa pagpunta niya sa dagat. Kahit na wala siyang makitang magagandang bagay, kahit na plano niyang gumawa ng barko o kung ano paman, ayos lang. Pera ang lahat. Malaki ang pera.
Dali, iniunat ni Tang Moxon ang kanyang maliit na parang bukal na mga kamay upang hawakan ang manggas ni Hong Dali, hinalog-alog siya habang mapang-akit, kung gayon, kailan ka bibili ng bangka? Punta tayo sa dagat, maaraw na dalampasigan, mag-party tayo sa yate o kung ano paman. Ang galing! May isa pang dahilan kung bakit balisa ang batang babae kung hindi hilingin ng hepe kay Hong Dali na i-hit ang sasakyan, hindi baligtas kung mabangga niya ang bangka at pumunta sa dagat. Mabangis na tumanggo si Ling Xiaoyi sa gilid. Sa totoo lang, ang mainit na sikat ng araw, ang gininto ang beach at ang asol na dagat ay talagang hindi kaakit-akit sa mga babae, lalo na sa young master na si Hong Dali, paano ka makakalabas ng may estilo? Zinkson, Xiaoyi, tulungan mo akong mag-isip kung anong uri ng bangka ang angkop na bilhin natin. Nakangiting sinabi ni Hong Dali, gusto ko ng mas malaki. Walang kabuluhan kung masyadong maliit. Gusto ko ng malaki. Dali, hindi mo na kailangang bumili ng malaking yate, tama ba? Tanong ni Tang Moxon sa mahinang boses, wala kaming ganoon karaming tao. Ang pangalan ko ay Dali, malamang na malaki ito. Mariing tumutol si Hong Dali, wala akong pakialam. Kung gusto mo ng malaki, kailangan mong maging malaki. Hindi ako gagawa ng maliit na bagay. Okay, hindi ba pwedeng makinig na lang ako sa iyo? Tumigil sa pagsasalita si Tang Moxon. Sinuri ni Ling Xiaoyi ang impormasyon at mabilis na sumagot, Young Master, ang pinakaangkop na yate sa kasalukuyan ay ang Italian Monte Carlo Yacht, na may kabuuang haba na 30.85 metro at isang presyo na 3 milyong yuan. Ang kabuuang haba ng yate, 39.12 metro, ang presyo ay 40,000. Masyadong maliit, walang siglang sabi ni Hong Dali, gusto ko ng mas malaki, mas malaki. Why, 40 million ang asking price, paano naman ang isang ito? Maingat na tanong ni Ling Xiaoyi, dapat sapat na ang 56 na meter yacht, tama ba? Masyadong maliit, napakaliit pa rin, hindi gaanong kahanga-hanga, ngumuso si Hong Dali, ako ay isang alibughang kumikita ng humigit kumulang 2 bilyon bawat minuto. Loam dagdag Vos Eclipse, Kapitan, 162.50 metro, lapad ng barko, 22 metro, na may maximum na bilis na 16.5 knots, kayang magdala ng hanggang 190,000 liters ng gasolina, at freshwater reserve na 50,000 liters. Napakaganda pa rin ito. Pinunasan ni Ling Xiaoyi ang kanyang pawis, ang presyo ay 76 na milyon, ang paghahambing na ito ay angkop para sa iyong pagkakakilanlan, young master. Mabangis na tumanggo si Tang Moxon sa gilid. Ang 160 meter long yate ay dapat ituring na isang super yate. Hindi marami sa buong kaharian ng langit. 12 ng mga ito ay maaaring maabot ang langit. Ngunit hindi pa rin nasisiyahan si Hong Dali, masyadong maliit pa ito. Pinunasan ni Ling Xiaoyi ang kanyang pawis. Tila gusto talaga ng young master na bumili ng malaki, kaya't patuloy niya itong hinanap, anumang mas malaki pa rito ay kailangang isang cruise ship. Hahanapin ko ito. Mabilis niyang nahanap ito, at naisip ni Ling Xiaoyi sa sarili. Ang Royal Caribbean Allure of the Seas ay ang pinakamalaking lungsod-estado sa dagat, na may haba na 361 metro, lapad na 66 na metro, taas na ibabaw ng tubig na 72 metro, isang displacement na 225,000 tonelada, kabuuang 16 na deck at 2004 cabin, at maaaring magdala ng 6,360 na mga miyembro ng 4 na milyon na mga tripulante at 4 na milyon na mga tripulante ng SC. Ang Splendor ay ang pinakamalaking pampasaherong barko na ginawa ng isang kumpanya sa pagpapadala sa Europa, at kilala bilang isang maritime na lungsod. Maingat na tinanong ni Xiaoyi si Hong Dali para sa kanyang opinyon, nasaan ang dalawang ito? Hindi pa rin sapat, sa wakas ay naging interesado si Hong Dali, mayroon pa ba? Mas malaki. Sinasabi ko sa iyo kung ano ang inihanda ni Yi, ngunit ang dalawang ito ay medyo maliit pa rin. Gaano man sila kalaki, kailangan silang hilahin ng mga aircraft carrier. Sumigaw si Tang Moxon sa gilid, Dali, hindi ka lalabas para makipaglaban. Carrier ng sasakyang panghimpapawid. Sa hindi inaasahan, agad na naging masigla si Hong Dali nang marinig niya ang salitang ito, maganda ito, maganda ito. Xiaoyi, mangyaring makipag-ugnayan sa akin ng mabilis upang makita kung mayroong anumang ibinebenta. Ito ay magiging isang aircraft carrier. Damn it, gusto mo bang lumabas sa aircraft carrier na ito? Naglalakbay ka ba o nagdedeklara ng digmaan? Pawis na pawis si Ling Xiaoyi, ngunit bilang numero 1 alipors ni Hong Dali, natural na hindi siya makatutol, kaya't wala siyang pagpipilian kundi magtrabaho ng husto, ito. Young Master, kailangan kong magtanong ng mabuti, hindi ko mahanap ito sa bagay na ito. Sige, magtanong ka. Hindi mo kailangang maglingkod, magretiro ka na lang. Hindi ako lalaban. Ipinahayag ni Hong Dali na siya ay lubos na nasisiyahan sa ideyang ito. Siyempre, hindi siya makakabili ng sasakyang panghimpapawid na maaaring lumaban sa digmaan kung gayon, malamang na ang tiyuhin ng hepe ang unang papatay sa kanya. Agad na lumabas si Ling Xiaoyi upang magtanong tungkol sa carrier ng sasakyang panghimpapawid. Bilang isang resulta, sa sandaling ito, ang sistema ay nag-beep ng 2 beses pa, at 2 pang tapat na thug ang idinagdag. Galing, sabi ni Hong Dali.
Hindi nagtagal, bumalik si Ling Xiaoyi, halos basang-basa ang buong katawan, na may bagzo ng halimuyak. Young Master, hello, may kasalukuyang dalawang retiradong Nimitz-class nuclear-powered aircraft carrier sa United States, namely -70 Carl Vinson, haba, 333 meters, flight deck width, 76.8 meters, maximum width, 41 meters, DINS, loadment, 41 meters, DINS, bilis, higit sa 30 knots, ang halaga ay $4.5 billion. Ngunit dahil sa pagdecommissioning, ang lahat ng mga armadong sistema ay na-dismantle, at ngayon ang Shell na lang ang natitira ay humihingi ng $630 million bawat barko, na humigit kumulang 740 million yuan. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, pawis na pawis si Ling Xiaoyi, ngunit huwag itong bilhin. Tatakutin mo ang mga tao hanggang sa mamatay kung bibili ka ng aircraft carrier para masaya. Ngunit malinaw naman, walang epekto ang mga panalangin ni Ling Xiaoyi. Hindi lamang gustong bilhin ito ni Hong Dali, ngunit bumili din ng dalawa ng sabay-sabay. O, sa presyong ito oo, makipag-ugnay sa akin, dalawang barko na nagkakahalaga ng 1.5 billion, iyon na. Tang Moxon, Ling Xiaoyi. Damn! Si Tang Moxon ay kasing pawis ni Ling Xiaoyi. Nagpaplano ba si Dali na takutin ang mga tao hanggang mamatay? Hindi kita pinangunahan para gawin ito. Aircraft carrier, iyon ay isang aircraft carrier. At bumili ako ng dalawa ng sabay. Ito ba ang ritmo na kapag may pera ako, magbebenta ako ng dalawang aircraft carrier at ang isa ay sasabog at lulubog ang isa? Pero sabi nga ni Hong Dali, ano pa ang masasabi ni Ling Xiaoyi, natahimik siya at napaluha, nagpanting ang tenga niya sa tunog ng mga kampana ng kamelyo gayunpaman, ang 2 bilyong ito ay katumbas ng ibang taong nagbibigay nito sa iyo ng libre, kaya nagngangalit siya at tinadyakan ang kanyang mga paa, bilhin ito. Agad na lumabas si Ling Xiaoyi para makipag-ugnayan sa kanya, ngunit naramdaman pa rin ni Hong Dali na hindi ito sapat at nagpatuloy siya sa pagbibigay ng mga tagubilin. Nga pala, Xiaoyi, napaka-inconvenient para kay Liang at sa iba pa na magdala ng daan-daang libong pera kapag lumabas sila. Paano kung may papalitan ako? Reward. Si Ling Xiaoyi ay walang imak at maingat na sinabi, kung gayon, young master, gusto mo. Well, tulungan mo akong bumili ng ginto. Nag-isip sandali si Hong Dali, maganda ang bagay na ito, gagantimpalaan kita sa hinaharap. Mga brick. Well, ito ay naging isang gantimpala ng RMB, ngunit ngayon ang batang master ay makakakuha ng ilang mga gintong brick, maaari rin niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngayon ay malinaw na ang batang master ay nagnanais na komprehensibong i-upgrade ang kanyang sarili, na dapat suportahan. Anyway, ang swerte ng young master ay masasabing malalim na ang nakatanim sa puso ng lahat ngayon. Alam ng Diyos kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya mabilis na nagtanong si Ling Xiaoyi, well, young master, gaano karaming ginto ang bibilhin ko? Bueno, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, magkano ang mga pondo na magagamit ko ngayon? Subukang bumili ng higit pa, kung hindi, ito ay magiging boring at nakakainip na palaging gantimpalaan ang cash. Bumili pa ng ginto. Lumiwanag ang mga mata ni Tang Moxon nang marinig niya ito, okay, gold is hard currency. Buti na lang bumili at itago ito. Lubos akong sumusuporta sa iyo. Hayaan mo akong tingnan. Tiningnan ni Ling Xiaoyi ang kanyang sarili, ang notepad ay mayroong lahat ng mga bagay na ito na ginawa ni Hong Dali, pagkatapos ibawas ang pera para makabili ng aircraft carrier, may natitira pang halos 1 bilyon sa kabuuan. Magkano ang bibilhin mo, young master? Oo, 1 bilyon. Hindi masama. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, bumili muna tayo ng 1 bilyon, at gamitin ang bagay na ito kapag lalabas tayo. Ang ginto, napakagandang bagay, hindi lamang ito magagamit bilang pera. Maaari din itong gamitin sa paggawa ng kotse, mabuti, malamang na nagkakahalaga ito ng daan-daang libong dolyar para sa isang round trip. 10 bilyon. Nanlaki ang mga mata ni Tang Moxon sa takot, Dali, maaari ka lamang gumamit ng 1 bilyong dolyar sa kabuuan. Bilhin ang lahat ng ito sa ginto. Ano ang gagawin mo kung gagamit ka ng pera sa hinaharap? Gagantimpalaan kita ng ginto. Xiaoyi, mangyaring bumalik at bumili ng ilang gintong brick, hayaan mo akong maranasan ito. Okay. Sabi ni Ling Xiaoyi, kung gayon, bibili ako ng gusto mo. Sabi niya at nagmamadaling lumabas. Talagang napakalaking bagay ngayon, 2 sasakyang panghimpapawid na may 1 bilyong ginto. Bilang resulta, hindi nagtagal pagkaalis ni Ling Xiaoyi, narinig ni Hong Dali ang tunog ng isang bagay na nahuhulog sa kalangitan. Biglang nagring ang phone. Kinuha ito ni Hong Dali at tiningnan. Iyon talaga ang tumatawag sa puno. Naintindihan kaagad ni Hong Dali. Nang sagutin niya ang telepono, nagsimula siyang tumawa ng may masamang tingin, Tito Pinuno, ano ang iyong abala? Nagpapadala ka ba sa akin ng mga paa ng aso? Mga paa ng aso? Anong mga binti ng aso? Kakaibang sabi ng Pinuno, hindi ba't laging nasa tabi mo ang siyam mong maliliit na asong babae? Ikaw bastard, nakatanggap lang ako ng balita na bibili ka ng aircraft carrier. Bumibili ka ba ng 2 sa isang pagkakataon? Kino-contact tayo ng United States. Tinanong nila tayo kung bakit tayo bumili ng decommissioned aircraft carrier.
Kung hindi ko ito hinarangan para sa iyo, sinong mag-aakalang lalaban tayo? Maglalakbay tayo sa ibang bansa, hindi ba tayo ay nasa bakasyon sa taglamig? Nakangiting sabi ni Hong Dali. Chief, bakit hindi ka sumama sa amin at subukan ito? Nararamdaman ko kung gaano kakalaki. Chief Waterfall Khan, ang munting bastard na ito ay pumunta talaga sa dagat sakay ng aircraft carrier. Paano mo magagawa iyon? Ngunit hindi nagtagal ay naramdaman ng hepe na may mali. Sinabi lang ni Hong Dali na bibigyan niya siya ng paa ng aso. Mukhang hindi ito tama. Hindi kaya alam niyang hinihipnotismo niya ang mga sundalo. Ang sorpresang ito ay hindi maliit na bagay. Mabilis na sinabi ng hepe, ikaw bastard, nasa Chenhui building ka ba? Hintayin mo ako dyan. Huwag kang pumunta kung saan-saan. Malapit na ako. Huwag kang pumunta kung saan-saan. Huwag kang umalis. Umaasa ako dito. Anong nangyayari? Kakaibang sinabi ni Hong Dali, hindi ko ito ibinente sa bansa. Huwag kang magtanong, maghintay ka lang dyan, at siguraduhin walang tao sa paligid, dapat. Sabi ng hepe at ibinaba ang telepono. Si Hong Dali ay sobrang nanlumo. Hindi ko hiniling na hawakan ko ang kotse noon, kaya nagparaya ako na bigyan ka ng mukha. Ngayon hinihiling mo sa akin na huwag pumunta kahit saan. Gusto mo bang may mabuhay pa? Bumili lang ako ng 2 aircraft carrier. Buti na lang at maya-maya, ang hepe ay sumugod sa pinto na balisa. Nang makita niya si Hong Dali, agad niyang tinanong, ikaw bastard, paano mo nalaman na binigyan kita ng mga paa ng aso? Akala mo, hehe, sabi ni Hong Dali Ngumiti ng walang puso, medyo kakaiba ang pakiramdam ko ngayon. Si Brother Huey na ngayon ang binti ng aso ko, tama. Marami pang iba, hindi ako pamilyar sa kanila, at hindi ko matandaan ang kanilang mga pangalan. Sinabi niya ito hindi malinaw. Ang mga pinuno ay isang malaki at ang isa ay malaki. Obvious naman na alam ni Hong Dali na palihim niyang sinasanay ang mga super agent. Paano niya nalaman na hindi mahalaga? Ang mahalaga ay alam na niya. Zinkson, lumabas ka muna, at makikipag-usap ako sa bastard na ito. Nag-isip sandali ang pinuno, at sa wakas ay sinabi kay Tang Moxon, napakahalaga ng bagay na ito, at hindi ko mapigilan. Alam niya na si Tang Moxon ay nobya ni Hong Dali, at silang dalawa. Kasalukuyan kaming nasa mabuting relasyon, ngunit wala kaming magagawa tungkol dito. Ang bagay na ito ay lubhang nababahala, at ang mas kaunting mga tao na nakakaalam tungkol dito, mas mabuti. Okay, pero Uncle Chief, tumayo si Tang Moxon, binuksan ang pinto, at nakangiting sinabi, huwag ay bully si Dali. Hindi siya masamang ay bully ako. Mukhang nanlumo ang hepe, huwag kang mag-alala, hanggat ang taong ito ay nasa ating langit, tiyak na gagawin niya ito. Walang sino man ang maaaring mang-api sa kanya, at wala akong magagawa sa kanya. Okay, lalabas na ako, at makapag-usap kayo ng dahan-dahan, sabi ni Tang Moxon at isinara ang pinto. Tiningnan ng hepe si Hong Dali na nakaupo doon ng walang ingat, inayos ang kanyang mga salita, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, bastard, alam kong maraming sekreto sa iyo, ngunit hindi mo kailanman sinabi sa akin, at hindi madali para sa akin na magtanong, ngunit ang bagay na ito ay talagang mahalaga ngayon, at kailangan kong itanong sa iyo ang isang bagay. Siyempre, maaari mong piliin na sabihin kung ano ang magagawa mo, ngunit hindi ko ito matutulungan kung ano ka ngayon. Ang aming langit, at nangungulila ako sa iyo. Baby, anong klaseng baby ako? Nagtataka na tanong ni Hong Dali. Huwag kang magpanggap na tanga sa akin. Napakaraming mahiwagang bagay ang ginawa mo, hindi mo ito mapepeke di ba? Ngayon gusto mong bumuo ng isang sasakyang panghimpapawid carrier. Nagpaplano ka bang umalis sa mundo at pumunta sa universo? Maswerte lang ako, sabi ni Hong Dali. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay at sinabi, kung bakit ka maswerte, paano ko malalaman? Sabihin mo sa akin, bakit mo gustong bumili ng aircraft carrier? Galit na tumalon ang pinuno, huwag mong sabihin sa akin na gusto mo lang gastusin ang iyong pera at maglakbay sa dagat. Napakaraming yate at cruise ship. Bumili ng aircraft carrier. Pero iyon talaga ang iniisip ko. Nagmukhang inosente si Hong Dali, na naagrabyado, bilang pinakamalaking aliberga sa mundo, dapat may pattern ang mga mayayaman. Gaano ba ka-boring gawin ito? Karaniwan akong lumalabas sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid, kaya ito ay sapat na estilo. Anyway, hindi naman ako kapos sa pera. Hindi ka makapaniwala dito. Galit na sinabi ng hepe, kahit na gusto mong maging sunod sa moda, hindi ka nag-iisa. Kailangan namin ng aircraft carrier. Paano tayo magiging kahanga-hanga nang hindi gumagawa ng aircraft carrier? Sinabi ni Hong Dali na tit for tat. Ang pinuno ay ganap na natalo at nagtanong muli, kung gayon, sabihin sa akin, ano ang nangyari sa iyong koponan sa basketball ng Fenyue? Ang mga taong iyon ay naging mga Superman sa magdamag at halos matakot tayo sa kamatayan, alam mo ba? Oh, maniwala ka kay Dali at mabubuhay ka magpakailanman. Pagkatapos ng kamatayan, ikaw ay bubuhayin muli ng may buong kalusugan at kalusugan. Ngumiti si Hong Dali, humihingi ng pambubugbog hanggat gusto niya, naniwala sila sa akin, kaya naging Superman sila. Isang multo lang ang naniniwala sa iyo. Ang pinuno ay umungal, sabihin mo sa akin ang totoo, paano mo ito ginawa?
Hindi mo masasabi, ibinuka ni Hong Dali ang kanyang mga kamay sa pagkakataong ito, hindi ko sasabihin sa iyo kahit na patayin mo ako. Okay, sabi ng pinuno sa pinakadakilang tao sa kasaysayan. Ang alibughang anak ay walang magawa at kaya lang sumuko, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang totoo. May na-research kami batay sa Flying Bull 5. Hindi ba't sinabi mo na may mali sa langit? Tayo talaga. Nalaman namin, basta i-hypnotize mo ang mga sundalo at handa silang isakripisyo ang lahat para sa iyo, pati na ang kanilang buhay, maaari mong makuha ang kapangyarihan ng tao ngayon, para saan ito? Si Hong Dali ay hindi tanga. Mabilis siyang nag-react sa sinabi ng pinuno, kung hindi ko alam ang tungkol dito, hindi mo ba sasabihin sa akin? Tama ba ako? We are doing this for your own good. The chief said lastly, it is not a good thing for ordinary people to have strong power in their hands. It can easily lead to various problems, so ang plano namin ay hindi sabihin sa inyo na ang mga sundalong ito ay ganap na tapat sa bansa. Siyempre, kayo ang una. Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi at nagsabi, ano ang ibig kong sabihin? Ako ay isang aliberga, ang pinakamalaking aliberga sa mundo, at gusto kong maging walang silbi ang mga sundalong iyon. Tiningnan ni Hong Dali ang commander na may paghamak sa mukha, Tito Chief, tama lang na tulungan mo muna akong magsaliksik sa dalawang sasakyang panghimpapawid. Wala akong interes sa mga sundalo. Okay, sa wakas ay nakadama ng kaganhawahan ang hepe matapos marinig ang sinabi ni Hong Dali, tutulungan kita sa mga carrier ng sasakyang panghimpapawid. Sabihin sa mga taong iyon sa Estados Unidos na sila ay nagretiro na at hindi armado, kaya't sila ay mga walang laman na bala, kaya hindi ito dapat maging masyadong mahirap. Sa puntong ito, muling nagtanong ang pinuno, sigurado ka bang hindi mo talaga alam kung paano kontrolin ang mga ito? Mga sundalong nagdudulot ng malaking kaguluhan. Siyempre hindi, biglang hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, pero may hiling ako, oy, Tito, dapat pumayag ka. Anong kahilingan? Tiningnang mabuti ng commander ang kahilingan ni Hong Dali. Wala namang mali sa mukha niya. Pagkatapos ay napagtanto niya sa lalong madaling panahon na siya ay mali, at ito ay napakamali. Sinabi ni Hong Dali, ang mga bagong talunan na ito ay dapat tawaging mga tagapamahala ng lungsod. Oy, maaari ba tayong umabot sa 3,000 katao? Asshole. Boy, pwede bang itigil mo na yung pagiging bigat mo? Palaging nararamdaman ng hepe na may inis siya kapag kakausapin niyang muli si Hong Dali, super sundalo. Super sundalo yan. Gusto mo ba silang maging urban manager? Mayroon pa ring pagtatatag ng 3,000 katao. Oo, walang kahihiyang ngumiti si Hong Dali, pahiramin mo ako ng 3,000 opisyal ng pamamahala sa lungsod, at kaya kong sakupin ang mundo. Ako. Pinigilan ng hepe ang pagnanasang bugbugin si Hong Dali sa ulo ng baboy, gustong gusto kitang bugbugin hanggang mamatay. Being a prodigal, nakangiting sabi ni Hong Dali, the most basic requirement to overdo it with talents, hehe. Ngumiti ka na parang Zorro, at ubili na sumang-ayon ang pinuno, itinuring kang makapangyarihan. Ang mga sobrang sundalong tulad mo ay hindi mabubuhay kung wala ka. Hindi mo pa rin makukuha ang mga ideya nila. By the way, libre ka ba bukas? Sumama ka sa amin para tuklasin ang butas sa underground passage ng Zinlanxiang bukas at tingnan kung may makikita kang maganda. Anong mga ideya ang maaari kong makuha laban sa kanila? Nakangiting sinabi ni Hong Dali, ang misyon ko ay sirain ang pamilya, hindi ang sakupin ang mundo. Hindi ako masaya kung hilingin mo sa akin na gumawa ng iba pa. Wala akong gagawin bukas. Nabalitaan ng hepe na gagawin ito ni Hong Dali bukas. Okay lang, at malapit na siyang makaramdam ng saya, ngunit ang sumunod na mga salita ni Hong Dali ay halos ikinagalit niya, pero hindi mo ba ako niyaya na lumabas? Noon pa yan. Dati. Galit na sabi ng hepe, susundan mo ako bukas sumakay tayo sa eroplano, hindi sa kotse. Ngumuso si Hong Dali, okay, sakay tayo sa eroplano. I'll be pissed to death if I stay with this guy again. Ang hepe ay desididong tumayo, hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Tandaan, maaari kong ayusin ang 3,000 super soldiers na itago sa urban management team, ngunit hindi mo pinapayagang gamitin ang mga ito, kung hindi, ito ay magdulot ng gulo at mahirap tapusin. Alam ko, Lei, hinukot ni Hong Dali ang kanyang mga labi, nga pala, Uncle Chief, kailan darating ang aircraft carrier? Naghihintay akong pumunta sa dagat. Oh, Sunshine Beach Bikini. Oo nga pala, hindi sasama si Uncle Chief para tingnan ito. Bastos ka. Huwag mo akong kulitin. Kinalampag ng hepe ang pinto at umalis, matanda na ako at nakabikini pa rin sa dalampasigan, wala ka namang magandang intensyon. Ang mahiwagang lungsod ng Tianhai, ang pintuan ng langit. Marahang itinulak ni Secretary Xiao Liu ang pinto ng silid kung saan nakaupo si Hong Weigyu. Nakasandal si Hong Weigyu sa sofa at tumitingin sa mga dokumento. Nang makita niya itong papasok, ngumiti siya at sinabing, Xiao Liu, may magandang balita na naman ba? Nasaan na? Hong, tumayo si Xiao Liu sa harap ni Hong Weigyu. Hindi niya masabi kung ano ang ekspresyon ng mukha niya. Parang medyo nagulat siya, medyo masaya, medyo walang magawa at medyo nalilito. Sa huli, ito ay isang kakaibang ekspresyon. Maingat niyang sinabi, balita mayroong mabuti, ngunit mayroon ding masama.
Hindi ko alam kung alin ang una kong pag-uusapan. Ha! Si Kalihim Xiao Liu ay hindi karaniwang nagsasalita ng ganito. Kakaibang tanong ni Hong Weiguo, alin ang dapat kong pag-usapan muna? Okay, let me hear it. Dapat itong balita mula kay Dali, di ba? Ito, ganito. Nagsimulang pagpawisan si Xiao Liu sa kanyang Nuo, ang pabrika ng laruan at kumpanya ng electrical appliance na binili noon ni Master Dali ay naibenta sa kanya. Nabenta sa halagang 2 bilyon. Magkano? Halos lumuwa ang mga mata ni Hong Weiguo, 2 billion. Nung natanggap niya ang dalawang project, 50 million lang, di ba? 2 billion. Maganda ang presyo, pero wala siyang balak gawin itong dalawang projects. Well, ang mukha ng sekretarya ay natatakpan ng malamig na pawis, si Master Dali ay humiling kay Miss Xiaoyi na bumili ng dalawang kumpanya. Bumili ng ibang kumpanya. Anong kumpanya? Humigop ng tsaa si Hong Weiguo at nagtanong, posible bang adik si Dali sa kumpanyang ito? Master Dali. Sabi ni Xiao Liu. Gusto niyang tumawa ngunit hindi niya mapigilan, at pagkaraan ng ilang sandali ay nagpatuloy siya, bumili si Master Dali ng isang pabrika ng laruan at isang kumpanya ng electrical appliance, na gumastos ng kabuoang 60 milyon. Paft! Halos mapang-anga si Hong Weiguo. Nabulunan niya ang tsaa, ang munting bastard na ito. Pagkasabi nito, tumawa ng malakas si Hong Weiguo, parang nasisiraan na ako ng bait. Makabili na naman ako pagkatapos magbenta. Nas-anay na akong mag-isip na ang ibig sabihin ng pagbebenta ay pagbebenta, haha, interesting. Hindi mahalaga kung ang dalawang kumpanya ay binili sa halagang 50 milyon at pagkatapos ay ibinenta ng 2 bilyon. Ang susi sa problema ay gumastos sila ng isa pang 60 milyon para bumili ng dalawa pang kumpanya. Ikaw, is this money brushing? Tinatayang kung alam ito ng taong gumastos ng 2 bilyon para bilhin ang kanyang kumpanya, tiyak na magagalit siya. Nalaman mo na ba kung sino ang bumili ng kumpanya? Tanong ni Hong Weiguo. Hindi ko pa nalaman, ngunit kakaunti ang mga tao sa bansa na maaaring maging mapagbigay. Dahan-daang sumagot si Xiao Liu. Tinapik ni Hong Weiguo ang kanyang mga daliri sa mesa at sinabi habang ginagawa niya ito, ang paggawaan ng laruan ni Dali ay kasalukuyang gumagawa ng mga kotse at eroplano, kasama ang kumpanya ng appliance sa bahay. Ito ba ay gawa ng Feng Tian Zaibatsu at Sun Yuanzhou? Habang pinag-iisipan niya iyon, mas lalo niya itong iniisip. Posibleng tumawa ng malakas si Hong Weiguo, itong batang ito, maganda ang ginawa mo sa bagay na ito, haha, mabuti. Ang iba ay nagtrabaho ng gusto upang kumita ng pera at tinatrato ito na parang mga kayamanan, ngunit ginugol ito ni Hong Dali ng labis at hindi maipaliwanag. Kumita na naman tayo ng malaking halaga, 2 bilyon, na hindi maliit na bilang kahit saan natin ilagay. Natawa muli si Hong Weiguo saglit, pagkatapos ay tumingin sa kalihim na si Xiao Liu, paano ang masamang balita? Ano ito? Nang banggitin niya ang masamang balita, nagsimulang dumaloy pababa ang malamig na pawis sa noo ni Secretary Xiao Liu. Kakaibang sinabi ni Hong Weiguo, ikaw anong nangyayari? Bakit ka pawis na pawis? Hindi naman mainit sa kwartong ito. Malaki kaya ang epekto ng masamang balitang ito. Huwag kang mag-alala, napaka-stable ng negosyo natin ngayon. Ano ang pinagsasabi mo? Mr. Hong, Master Dali, Napalunok si Secretary Xiao Liu, ang masamang balita ay ginastos ni Master Dali ang lahat ng pera mula sa pagbebenta ng kumpanya. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Hong Weiguo, nagastos lahat ng 2 bilyon. To be exact, it's 2.5 billion. Medyo abnormal ang pakiramdam ni Xiao Liu, ginastos ito ni Master Dali. 1.5 billion para bumili ng dalawang nakadecommission na American aircraft carrier, na sinasabing plano niyang samantalahin ang summer vacation para maglakbay sa ibang bansa. Matapos marinig ang sinabi ni Xiao Liu, sumama ang pakiramdam ni Hong Weiguo, ano ang sinasabi mo? Gumastos ba si Dali ng 1.5 bilyon para bumili ng dalawang nakadecommission na aircraft carrier para lang sa paglalakbay? Oo, sabi ng sekretarya na may malamig na pawis, sinabi niyang Master Dali na ang paglalakbay sa isang aircraft carrier ay sapat na. Oh my God! Tinakpan ni Hong Weiguo ang kanyang mukha, ano kaya ang gustong gawin ng munting bastard na ito? Naglalakbay siya sakay ng aircraft carrier. Hindi ito yate. Paano siya aksidenteng napunta sa tubig ng ilang bansa at ituring na isang kaaway? Ano ang gagawin? Well, mabilis na pinayuhan ni Xiao Liu, Mr. Hong, ang mga decommissioned aircraft carrier ay dapat na nakarehistro sa iba't ibang bansa, at malamang na hindi sila ituring bilang mga pag-atake ng militar. Si Master Dali ay dapat. Marahil. Maaaring hindi. Ma-attack. Gusto na talagang mamatay ni Hong Weiguo ngayon. Paglabas niya, sumasakay lang siya sa 4 na milyong piece winged angel. Ngayon, mas mabuti para kay Hong Dali, isang malaking talunan, na kunin na lang ang 750 milyong pirasong aircraft carrier. Palaki ng palaki ang alibughang pattern na ito. Kalimutan mo na, hayaan mo na siya. Puno ng pagkadismaya ang mukha ni Hong Weiguo, magagawa niya ang lahat ng gusto niya, basta ayos lang siya. Paano ang isa pang bilyon? Ano ang nagawa ng munting bastard na ito? Isa pang 1 bilyon. Muling nagbago ang ekspresyon ni Secretary Xiao Liu nang banggitin niya ito.
Hindi niya alam kung iiyak o matatawa, gumastos si Master Dali ng 1 bilyon at ginawang ginto ang lahat. Ayon sa kasalukuyang presyo ng ginto, ito ay halos 4 na bilyon. 10 yuan kada gramo, 1 bilyong ginto ay eksaktong 25 toneladang ginto. 25 toneladang ginto. Tinakpan ni Hong Weigyo ang kanyang mukha, bakit ang maliit na bastard na ito ay bumibili ng napakaraming ginto kamakailan? Bumaba ang presyo. Ito ay dating nasa 60 yuan kada gramo. Mr. Hong, sa tingin ko. Nag-isip sandali si Xiao Liu at dahan-daw ang sinabi, sa palagay ko ay kapakipakinabang para kay Master Dali na gawin ito. Dapat itong ituring na mabuting balita. Anong magandang balita? Halatang natigilan si Hong Weigyo nang marinig niyang muli ang magandang balita, tumaas ang presyo ng ginto. Ang pangunahing dahilan ay ang presyo ng ginto ay bumagsak ng husto sa panahong ito. Dahil sa pagbabago-bago ng halaga ng palitan ng US dollar. Gayunpaman, sa mas mababa sa isang buwan, ang presyo ay bumaba ng halos 1/4, mula 60 yuan bawat gramo hanggang 40 yuan bawat gramo. Ngunit depende sa kung ano ang ibig sabihin ni Xiao Liu, maaaring ang ginto ay na-appreciate ang halaga dahil sa nag-iisang malakihang pagkonsumo ni Dali. Oo. Pinunasan ni Xiao Liu ang kanyang malamig na pawis, sa kasalukuyan, ang presyo ng ginto ay tumigil sa pagbagsak, at may mahinang takbo ng pagtaas. Kung ang mga presyo ng ginto na ito ay patuloy na tumaas. Sa puntong ito, tumingin si Xiao Liu kay Hong Weigyo, Mamulong, Mr. Hong, isipin mo ito, sa walang talo na swerte ni Master Dali, kung talagang tumaas ang presyo ng ginto. It makes sense. It makes sense. Hinawakan ni Hong Weigyo ang kanyang baba at pinalakpakan ang kanyang mga kamay, hahanapin ko sina Lao Tai at Lao Liu. Sabi niya, kung hindi ito gagana, mas kakain ako sa pagkakataong ito. Anyway, hindi na yata bababa ang presyo ng ginto. Bumilis ang tibok ng puso ni Xiao Liu at mabilis siyang nagtanong, Hong, gaano karaming ginto ang plano nating kolektahin? Maaari kong hilingin sa mga tao na mag-alakam ng pondo. Karaniwang hindi nalulugi si Young Master Dali sa dati niyang negosyo, ngunit sa pagkakataong ito ay halatang napaka-promising ang ginto, kaya mabilis siyang nag-react. 10 bilyon. Hindi bababa sa 10 bilyon. Mariing pinalakpakan ni Hong Weigyo ang kanyang mga kamay, kung bagsak tayo ng 10 bilyon para mangolekta ng ginto, sigurado akong hindi nabababa ang presyo ng ginto. Isang pamilya sa West 4th Ring Road ng Tianjin City sa isang ordinaryong hotel. Napakasarap ng pakiramdam ng pakikipagtalik, nakahiga si Lucifer Vincent Iverson sa kama, tinitingnan ang maliit na papel sa kanyang kamay, espesyal na serbisyo, na nagbibigay sa iyo ng pinakamataas na antas ng negosyo sa pangangalagang pangkalusugan, contact number 15X, ano ang mga espesyal na serbisyo? Na-curious ang Angel of Misfortune tungkol dito, kaya desidido siyang tumawag, hello, ano ang mga serbisyo? Ano ang pinakakilalang item sa chat? Pagkatapos ay hinawakan ng lalaking ito ang kanyang baba, maaari mo ba akong maglaro ng Dream Blade League? Oo, maaari kitang bigyan ng pera. Kaya makalipas ang kalahating oras. Ang magandang babae na pumunta sa bahay ni Vincent Iverson upang magbigay ng mga espesyal na serbisyo ay nakaupo sa harap ng computer kasama si Vincent Iverson. Hiniling niya sa Angel of Doom, na sumasakit ang ulo ng lahat, na laruin at utusan ang magandang babae. Ginagamit ko ang gunner dito, ginagamit mo ang suporta para protektahan ako, huwag lang sumuko sa pagpatay, pangungunahan kita para manalo. Makalipas ang isa pang kalahating oras. Mahal, napakahusay mong maglaro ng larong ito, o papatayin kita. Ang magandang pugitan na nakapulupot sa anghel ng kapahamakan, kailangan mo lang akong isama sa paglalaro araw-araw. Hindi kita sisingilan. Paano kung bibilhin kita ng kahit anong gusto mo? Tinaasan ng kilay ng dilag ang Angel of Doom, syempre, may iba pang serbisyo. Kaya mo ba talaga akong paglaruan araw-araw? Anghel ng Doom. Pagpapahayag ng kasiyahan, pagkatapos ay naayos na. Oh, hintayin mo muna akong mag-post ng Weibo. Nag-login siya sa Weibo at isinulat ang mensaheng ito, masyadong masigasig ang mga dilag sa langit at ayaw kunin ang pera ko. Nagbibigay lang siya ng mga espesyal na serbisyo, at ang pinakakasiya siyang bagay ay gusto niya rin akong manligaw. Ito ay talagang mainit, gusto ko ito. Well, ang tanging panghihinayang ay hindi ako pinapansin ni Hatsune. Hayaan ang malas na dumating muli, at hayaan ang mga malas na mauna. Mula sa langit at mahulog sa kalaliman. Kabanata 438, walang paglipad sa langit, walang pagmamaneho sa lupa. Lungsod ng Tianjin, koanihan ng pulisya. Ang presyo ng ginto ay talagang nagsimulang tumaas. Ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hinimas ang kanyang mga templo at umupo sa sofa. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng kakayahan, bakit gusto ni Hong Dali na mangolekta ng ginto? Ano ang tumatakbo sa isip ng batang ito? Hindi ko alam. Sa katunayan, nagsaliksik na ako dati, at ang resulta ay ang utak ng taong ito ay malinaw na naiiba sa mga ordinaryong tao. Walang magawa ang pinuno, hindi ko inaasahan na bigla siyang mangolekta ng ginto. Tinanong ko ito ng palihim.
Sa madaling salita, iniisip niya na ang paglabas para magbigay ng reward kay Renminbi ay hindi nakarapat-dapat sa kanyang katayuan, kaya pinalitan niya ito ng ginto. Ito ay isang gintong ladrillo kung iisipin niya ito. Ito ay nakakaantig. Sabi ng misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mapait na ngiti, nakakolekta siya ng 1 bilyong ginto sa isang pagkakataon, at pagkatapos ay matanda na si Hong Wigyu at walang galang, kaya sinundan niya lang siya at nakolekta ng 10 bilyong ginto sa isang pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay mabuti. Ang presyo ay naging matatag at bahagyang tumaas, bagaman hindi gaanong, sinabi niya ito at tumingin sa pinuno, Woody, ang taong ito ay talagang protektado ng Diyosa ng swerte. Anong uri ng lakas ang maaari niyang labanan? Kailangan mong lumuhad sa harap ng kapalaran ng Diyos. Ito ay pinagtibay bilang moto ng ating National Security Bureau. Walang magawa ang hepe, hindi mo alam kung gaano karaming tao sa ating National Security Bureau ang gustong magulat kay Hong Dali. Nasaan ang bata? Well, may naalala lang ako. Ano ang sinabi mo sa hypnotist kanina? Tanong ng misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki, wala akong lakas ng loob na magtanong noon, ngunit dapat mong sabihin sa akin ngayon. Tama. Isang pangungusap lang ang sinabi ng pinuno sa tainga ng hypnotist kanina, at tumanggaw ng matalim ang hypnotist na may pagtataka sa mukha. Ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi kailanman sigurado sa kanyang sinabi. Ngayong walang ibang tao dito, sa wakas ay nagtanong siya. Sa totoo lang, wala akong sinabi, nakangiting sabi ng hepe, sinabi ko lang na kung makikipagtulungan siya, irerekomendo ko siyang maging allipiers ng bastard na si Hong Dali. Gaya ng nakikita mo, ibinuko ng hepe ang kanyang mga kamay, napakaganda ng epekto. Ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ganap na hindi nakaimik. Ayos ba ito? Nagkatinginan ang dalawa, saglit na natahimik, tapos biglang humagalpak ng tawa. Ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ngumiti at nagsabi, alam ng lahat na ang bastard na ito ay may swerte. Siya nga pala, naroon ang Hercules cult na iyon. Kontrolado ka ba? Haha, ang Hercules cult ang pumalit. Ang pinuno ay nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagbuhos ng isa pang tasa sa kanyang sarili, lahat sa Hercules cult ay tumatakbo ng normal. Magpapadala ako ng isang tao. Ako mismo ay sumali sa sekta na ito at tumingin. Walang espesyal tungkol dito. Ang mga taong ito ay naniniwala na ang malakas na enerhiya ay magdadala sa kanila ng swerte. Pagkatapos ay hiniling ko sa mga tao na huwag kontrolin ang kanilang sexual na oryentasyon. Naniniwala ako na magkakaroon ng sexual orientation. Bueno, ang susi ay. Dahil ba hindi man lang alam ni Dali na may ganoong sekta at talagang naniniwala sa kanya? Ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumawa at sinabing, bagaman ang munting alibughang anak na ito paminsan-minsan ay nagkakaproblema, hindi ko lang magawang magalit sa kanya. Yun lang muna. Okay, dahan-dahan tayong mag-develop. By the way, may mga bagong development na ba sa teknolohiyang ginagawa nila ni Hatsune? Sina Hong Dali at Lin Chuyin ay walang talo na magkasama. Ang Hong Dali ay puno ng mga kamangha-manghang ideya. Si Lin Chuyin ay may mga kasanayan, at walang masasabi kung anong magagandang bagay ang mabubuo nilang magkasama. Sa makatuwid, kahit na ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kailangang tawagan ang pinuno bilang, ikaw, siya ay labis na nag-aalala tungkol sa aspetong ito. Pagkatapos ng lahat, ang teknolohiya ang pangunahing produktibong puwersa. Normal na ang lahat doon ngayon, nakangiting sabi ng hepe, ngayon ang virtual reality interconnection technology ay binuo ng higit sa kalahati. Ang pangunahing bagay sa likod ay ang pagpapabuti ng system at pag-eksperimento upang makita kung may anumang side effect. Dinala ko ang teknolohiya mula sa Hatsune, at ngayon ito ay nasa underground development ng Zengsen Lanziang, ang kasalukuyang pangunahing research direction ng Hatsune ay ang tumpak na sound control system. Bueno, hindi ko alam kung saan nakuha ni Hong Dali ang tumpak na sound control system na ito, hinawakan ito ng misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Shin, oo nga pala, Woody, noong pumunta ka kay Hong Dali dati, ano ang sabi niya, aliberga ang gawain. Mayroon bang ganoong kasabihan? Oo, meron. Kakaibang tanong ng pinuno, ano ang problema? Ano ang mali doon? Walang masama sa pagiging aliberga. Ang problema ay palaging may magandang paparating si Hong Dali. Ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dahan-daang nagsabi, walang anuman kung ilalabas mo ito ng mag-isa. Ngunit kapag pinagsama, makikita mo, ang ginawa ni Miko ay hindi binibilang. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa endoskeleton armor technology at tumpak na sound control technology, hanggat ang iyong katapatan sa kanya ay umabot sa 100, maaari kang makakuha ng mga kakayahan na limitado ng tao, na lampas sa aming imahinasyon. Model, narinig ko rin kanina na binigyan niya ng fitness ball ang ama ni Liu Yue na si Liu Zhongyuan. Sinasabi na ang fitness ball ay nagpabuti ng pisikal na kondisyon ni Liu Zhongyuan, at ang kanser ay hindi kumalat, at may mga palatandaan ng convergence. Pagkasabi ng mga katagang ito, sumimangot din ang hepe at nagsimulang mag-isip. Hindi niya ito masyadong pinapansin noon, ngunit ngayong narinig niyang binanggit ito ng misteryosong nasa katanghaliang gulang ay iba ang kanyang pakiramdam.
Nagtanong ang pinuno, ibig mong sabihin, sinabi niya na ang Aliberga ay isang misyon, ano ang sikreto nito? Ito ay napaka-posible. Kung hindi, ito ay masyadong biglaang para sa mga bagay na lumitaw, ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsabi, wala kang impresyon. Mula nang binili ni Hong Dali ang Tube Rose, nagsimula siyang magulat ng kanyang swerte, at gumawa siya ng mas maraming magagandang bagay. Sa katunayan, natuklasan ko rin na ito ang kaso. Chief. Biglang nagising, ibig mong sabihin, mayroon siyang isang bagay na hindi natin alam at itinatago ito. Ngunit ang problema ay hindi niya ito sinabi, at ngayon ay hindi na natin maitatanong. Ang ganitong uri ng sikreto ay dapat siyang tunay na sikreto, isang lihim na nakatago sa aking puso na hinding-hindi ko sasabihin. The mysterious middle-aged man affirmed, ngunit wala akong pakialam dito. Mayroon ba siyang anumang supernatural na kakayahan upang tulungan siya, o siya ba ay isang dayuhan mula sa isang science fiction na pelikula? Matutulungan siya ng teknolohiya, hindi iyon ang punto. Sa puntong ito, same time na sinabi ng misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang punto ay maaari tayong makinabang mula dito. Nalaman mo ba na ang batang ito ay hindi kailanman lumayo? Sa palagay ko, para lamang sa kasiyahan, hindi siya nagtago ng maraming bagay upang mapaunlad ang kanyang sarili. Nakikita at nahawakan natin ang lahat ng kanyang ginawa, at wala siyang ginawang masyadong labag sa batas, hindi tulad ng ibang pangalawang henerasyong mga ninuno, kung kaya't mayroon kaming anumang mga ninuno upang suportahan siya ngayon. Suportahan siya anuman ang mga kondisyon hanggat wala siyang ginagawang kontranasyonal, dapat natin siyang suportahan. Well, ito ay totoo, sabi ng pinuno. Tumanggaw siya at sinabing, bagamat walang puso ang bastard na ito, may isang magandang bagay. May malasakit siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. To put it bluntly, isa siyang super prodigal son na pinuprotektahan ang kanyang mga pagkukulang. At napakasimple ng isip niya. Kung sino man ang gumamot sa kanya ng maayos. Kung sino ang magaling, kaya hanggat binibigyan namin siya ng suporta, siguradong hindi na niya kami papabayaan ngayon, kaya hindi na namin siya masisira ngayon. High-tech na mga guhit ng proyekto, at sila ay napaka-cooperative. Oo, yun lang. Ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-isip sandali at sinabi, pumunta ka at magpaliwanag ka agad. Ang alibughang proyekto ni Hong Dali ay hindi kasama sa lahat ng mga pamamaraan na maaaring iwasan. Walang sino man ang pinapayagan na magtakda ng mga hadlang sa mga bagay na may kaugnayan sa kanya. Dapat siyang palayain ng tuluyan. Hindi ko nais na mag-aksaya siya ng kanyang oras sa iba't ibang mga pamamaraan. Sa pangkalahatan, ang anumang oras ay mas mahalaga kaysa sa anumang produkto ng Hong Dali. Sa high-tech na panahon na ito, sino ang makakabisado sa pangunahing teknolohiya ay magkakaroon ng tunay na masasabi sa mundo. Hindi mali ang sinabi niya. Ang mga taong madalas na naglalakbay sa paligid upang gumawa ng mga gawain ay alam na maraming beses ang isang bagay ay talagang hindi mahirap gawin, ngunit ang talagang nag-aaksaya ng oras ay dumaan sa iba't ibang mga pamamaraan. Hanggat ang anumang bagay ay nangangailangan ng patong-patong na pagsusuri, hindi masasabi kung gaano ito katagal. Ito ay maaaring mula sa 10 araw at kalahati hanggang 1 taon at kalahati, na normal. Kaya hanggat suportahan nila si Hong Dali at hintayin siyang mag-tinker sa mga magagandang bagay na iyon, iyon na. Sapat na ang mga high-tech na bagay na nilikha ni Hong Dali para makapag-aral sila ng ilang sandali. Okay. I understand. I will inform you later. Natural na naintindihan ng commander ang sinabi ng nasa katanghaliang gulang at agad na tumanggo. Pagkatapos ay nagtanong siya nga pala, ang 2 sasakyang panghimpapawid na iyon. Bilhin ang mga ito at ibigay sa kanya. Direktang sinabi ng misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki, kung gayon, tingnan natin kung anong mga panlilinlang ang magagawa ng bastard na ito. Sabi niya at muling tumawa, haha, sa totoo lang, naiingit din ako sa kanya. Hindi ko na lang iniisip na bumili ng 2 aircraft carrier para gamitin bilang mga yate para pumunta sa dagat. Ginawa talaga ng lalaking ito sa sandaling sinabi niya ito. Huwag mo nang banggitin, muntik na akong mamatay sa takot, tumawa ang hepe, hindi kailanman natakot ang taong ito. Sandaling tumawa ang dalawa, saka biglang lumingon at sumugod. Ang pinakabagong balita, nagkamali na naman ang anghel ng kapahamakan. Tumayo ang binata kasama ang pinuno, at same time na sinabi ng pinuno, ano ang ibig mong sabihin sa kakaunting oras na ito? Sinabi ng anghel ng kapahamakan. Lumingon si Mo at napalunok, ang mga makikipagkumpetensya sa akin para kay Miko ay magdorones ng kapahamakan mula sa langit. Bumagsak sa kalaliman. Okay, naiintindihan ko, iwinagayway ng hepe ang kanyang kamay, lumabas ka muna. Oo. Ang sakuna ay nahulog mula sa langit, nahulog sa kalaliman na kailaliman. Tumingin sa likod si Mo pagkatapos lumabas. Hinawakan ng misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang baba, talagang walang paraan upang ipagtanggol laban sa mga panganib mula sa langit at lupa. Sa teorya, hindi ligtas na magtago kahit saan. Bagamat ang sumpa ng anghel ng kapahamakan ay tila walang katotohanan, ang problema ay ito ay palaging napakadelikado. Ling, ito ay napakahirap.
Damn Americans, kinagat ng hepe ang kanyang mga ngipin sa galit, hindi madali para sa ating langit na magkaroon ng isang maswerteng bituin tulad ni Hong Dali, at hindi sila titigil hanggat hindi nila napatay ang brat na iyon. Wala akong masyadong gagawin tungkol sa ganitong uri ng supernatural na bagay. Ang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-isip sandali, at sa wakas ay umiling, kalimutan mo na ito. Woody, hindi mo ba nais na hilingin sa kanya na galugarin ang kuweba sa ilalim ng lupa ngayon? Magdadala ka ng isang kumpanya ng mga plainclothes upang protektahan si Hong Dali. Walang mga estranghero ang papayagang lumapit sa Hong Dali, at mahigpit nating iimbestigahan ang mga posibleng panganib sa kalangitan at sa lupa, walang sasakyang lumilipad sa lupa. Walang lumilipad na sasakyan. Okay. Pumayag naman agad ang commander. Hahanapin ko siya kaagad. Kabanata 439 Dagdag Level Mission, 3,450th Monthly Ticket Additional Update. Sa Tianhai City, ang mahiwagang lungsod, sa lihim na bahay ni Kazuma Shiraishi. Hindi maganda. Pawis na pawis si Sun Yuanzhou, at sumigaw ng malakas pagkapasok niya sa pinto, nagkamali kami ng kalkula. Mr. Baishi, nagkamali kami ng kalkulasyon. Anong maling kalkula? Anong nangyari? Nang marinig niya ang after Sun Yuanzhou's words, agad na umupo sina Baishi at Mateng at nag-aalalang nagtanong, anong maling kalkulasyon ang nangyari? Sabihin mo sa akin dali, huwag mo akong hilingin na mabalisa lang, okay. Mukhang hindi na siya confident gaya ng dati. Sa panahong ito, paulit-ulit siyang tinamaan ni Hong Dali. Siya na orihinal na pumunta sa langit upang pukawin ang mga kaguluhan ay ganap na ngayong naging isang trahedya. Hong Dali, pagkatapos ibenta ni Hong Dali ang dalawang kumpanyang iyon, Malamig na pawis ang bumuhos sa mukha ni Sun Yuanzhou, bumili siya ng dalawa pang kumpanya. Isang pabrika ng laruan at isang kumpanya ng electrical appliance. Paft. Matapos marinig ang mga salita ni Sun Yuanzhou, hindi napigilan ni Baishi at Ma ang kanilang dugo, at sila ay tumalsik. Mr. Shi, kailangan mong kumapit. Si Chen Eugene sa gilid ay sumugod ng desperadong pasulong upang suportahan sina Shiraishi at Maria. Si Shiraishi Kazuma ay ang punong tagapayo ng Fuata Zaibotsu. Kung may mali sa kanya, tiyak na magiging mahirap ang kanyang buhay sa hinaharap. Mr. Shiraishi, tahan, kailangan mong kumapit. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Sun Yuanzhou noong una, at pagkatapos ay mabilis na nawala, at sinabing mapilit, wala kang anumang mangyari sa iyo, kung hindi, tatanungin mo ako at si Gohan Taro paano magpapaliwanag. Kung hindi mo ito ginagarantiyahan sa huli, hindi mo ito magagarantiya. Si Shiraishi at Ma ay nasa bingit ng luha, ngunit ang kanilang mga mata ay may kaunting bakas ng kagalakan, nagkamali ako sa pagkalkula, hindi ko inaasahan. Nagkaroon din ako ng maling kalkulasyon isang araw. Pagkatapos sabihin ito, si Baishi Ma ay bumulwak ng isa pang subaw ng dugo, pinalo ang kanyang dibdib at sinabi, nakalkula ko ang aking buong buhay, at hindi ko inaasahan ang anumang pagkakamali ni Hong. Alibughang anak, ako. Hindi katakataka na sobrang nanlumo siya, at maging ang kanyang katawan, na mas mabuti, ay galit na siya ay nagsuka ng dugo. Sa totoo lang, hindi niya kasalanan. Pagkatapos ng lahat, sa sitwasyong iyon, walang ideya na hilingin kay Hong Dali na huminto sa panggugulo, ngunit nakalimutan niya na ang pagbili ng kumpanya ay hindi nangangahulugan na ang Hong Dali ay titigil sa paggawa nito kaya trahedya pagkatapos ay lumitaw ito. Mr. Baishi, di bale, mag-isip tayo ng ibang paraan. Hinikayat ni Sun Yuanzhou mula sa gilid, hanggat maayos ang tao, huwag mong saktan ang iyong katawan. Ako ngayon. Ano ang silbi ng aking katawan ngayon? Sina Shiraishi at Ma ay tumingin sa kisame na may blankong mga mata, ano ang silbi ng aking katawan? Ilang saglit siyang bamulong, at biglang sumigaw ng malakas, patayin siya. Patayin siya. Kung hindi, masisira ang pundasyon. Australia, Tasmania, Sand Eagle Headquarters. Boss, dumating na ang Jack of Hearts. Ang nangungunang pinuno ng Sand Eagles, ang personal na katulong ni Charles, ay pumasok sa opisina at nagulat kay Charles, ang eroplano na kabababa ay papunta na rito at darating sa loob ng halos 3 minuto. Bumalik ba ang bastos na ito mula sa bakasyon? Ngumiti si Charles at sinabing, ito ay talagang bihira. Hindi ko alam kung ang kanyang mga kasanayan ay kinakalawang. Well, tawagan ako kapag siya ay nakarating doon at tingnan kung paano siya ngayon. Lumipas ang 3 minuto sa isang kisap mata. Pumanaw. Tumingin ang katulong sa kanyang relo, pagkatapos ay lumabas at tumawag sa telepono upang magtanong. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay at nakangiting sinabi, Boss, nandito na tayo. Kasalukuyan siyang nasa gym. Kung tutuusin sa kanyang kalagayan, walang epekto ang ganoong mahabang bakasyon. Haha, okay, tumawa ng malakas si Charles, ang Jack of Hearts ay kinikilala bilang pang-4 sa 6 na S-level na pumatay sa mundo. Kung kumilos siya, tiyak na magtatagumpay siya. Halika, sumama ka sa akin at tingnan. Sa sobrang luxurious gym ng Shying Headquarters. Mayroong lahat ng uri ng fitness equipment sa buong gym, kabilang ang mga karaniwan at hindi pangkaraniwang kagamitan, at marami pa nga ang hindi kayang pangalanan ng mga ordinaryong tao. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa hitsura ng kagamitan,
masasabi mo na ang mga bagay na iyon ay talagang kapaki-pakinabang para sa pag-eehersisyo ng mga kalamnan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ngunit sa sandaling ito, sa gym, isang binata na may maikling kayumangging buhok at malamig na mga mata at medyo maputlang kutis ang gumagawa ng isang set ng boxing techniques. Ang kanyang mga palad ay hugis ng mga kuko ng tigre, at ang mga talampakan ng kanyang mga paa ay walang laman na parang naglalakad sa putik. Ang pasulong, pag-iwas, at pagsuntok ay kasabay ng tunog ng whoosh at whoosh. Ipunan ang iyong lakas at tumahimik na parang kampana. Biglang inararo ng kaliwang paa ng binata ang lupa na parang araro na bakal, at biglang sumipa ang kanang paa. Ang kanyang buong katawan ay parang isang malaking busog na nakatungo sa hangganan, at ang kanyang kanang kamao ay pumutok. Bang! Isang pagsabog ng hangin ang lumabas mula sa manipis na hangin, at maging sa gym isang malakas na hangin ang nabuo mula sa manipis na hangin. Galit. Kung makikita ng mga nag-aaral ng martial arts sa mundo ang eksenang ito, matutulala sila. Ang suntok na ginawa niya ay kasing lakas ng pamatay na suntok ng matandang si Wang Daoming, o mas malakas pa. Hindi nagtagal, bumalik ang binata sa orihinal na preparatory posture at dahan-daang bumantong hininga. Ba, bang, bang. Umalangaw-ngaw ang palakpakan. Pumalakpak si Charles at tumawa, tulad ng inaasahan sa Blood Demon, na nasa ika-4 na ranggo sa nangungunang 6 na S-class killer sa mundo. Iba ang tugon ng hakbang na ito. May mga bitik sa lupa. Nakakamangha, haha. Oo nga, sinulyapan ng katulong ang dugo demon. Marami sa mga tiles sa sahig sa ilalim ng paa ay mayroon ng ilang mga bitik. At tila hindi ginamit ng dugong demonyo ang buong lakas nito, kung hindi ay malamang na tuluyang gumuho ang mga tiles sa sahig na ito. Ang maikling buhok na dugong demonyo ay nagsuot ng kanyang damit, kung walang kalaban, hindi ko maibigay ang aking buong lakas. Sayang. Malapit ka nang magkaroon ng kalaban. Nanguna si Charles, sumama ka sa akin, sayang naman sa pagkakataong ito. Isang bagong misyon. Namatay ang naunang pumatay, na nagpahiya sa aming organisasyon ng Sand Eagle. Sino ang pupunta? Tanong ng dugong demonyo. Siyam na Spade, namatay sa isang aksidente sa sasakyan habang papunta sa checkpoint. Napaka-magical pa rin ang pakiramdam ni Charles kapag naiisip niya ito ngayon. Sa lahat ng mga taon na naging pinuno siya ng Sand Eagle, ito ang unang pagkakataon na narinig niya na ang isang mamamatay tao ay mamamatay sa isang aksidente sa sasakyan sa daan patungo sa base. Isang mahiwagang paraan ng kamatayan. Ang dugong demonyo ay ngumiti ng mapang-asar, ito ang unang pagkakataon na narinig niya na, nga pala, ano ang gantimpala para sa misyong ito. $50 milyong. Bumulong si Charles, ang target ay si Hong Dali, isang mayamang pangalawang henerasyon mula sa kaharian ng langit, isang karaniwang alibughang. Maya-maya, dumating silang tatlo sa isang maliit na conference room sa headquarters. Binuksan ni Charles ang computer at muling pinindot ang keyboard. Biglang, maraming larawan ang lumabas sa screen ng computer, pati na rin ang maraming text introduction, Hong Dali, ang pinakasikat na tao sa langit. Isa sa mga karakter ay isang henyo sa industriya ng entertainment. Bawat ideya ay may magagandang prospect. Ang isang novel website na binili niya sa halagang 2 milyon yuan lang ay lumaki na sa taunang kita na higit sa 3 bilyong yuan, at ang isang malaking proyektong ito. Pinanood ng dugong demonyo ang pagpapakilala sa screen. Ang propesyon ng pumatay ay lubhang mapanganib, kaya natural na alamin ang lahat ng impormasyon tungkol sa target ng detalyado bago kumilos. Sa kasalukuyan, marami sa mga proyekto ng Hong Dali ang kumikita. Ang Fengtian Zaibatsu ng Japan ay nag-alok ng reward na $500 United States milyon, na sapat na para mailista bilang isang S-dagdag level mission para sa World Mercenary Corps. Sa madaling salita, ang kanyang kasalukuyang halaga ay hindi bababa sa $500 United States milyon. Sinabi ni Charles sa mahinang boses, ang ganoong kataas na gantimpala ay hindi lumitaw sa loob ng mahabang panahon, mahal ko. Ang target ng isang S-dagdag level na misyon ay isang alibughang mayaman na walang kakayahan. Kapag kumalat na ang balitang ito, siguradong magugulat siya. Ang eyeballs ng buong killer world. Kaya lumapit ka sa akin sa sandaling bumalik ako. Ang dugong demonyo ay mahinahong nagsabi, gusto mo akong pumunta. Siyempre, nakabook na ang flight ng 8:00 ng gabi. Ngumiti si Charles, hanggat makumplito mo ang misyon na ito, tiyak na makakagawa ka ng isang hakbang pasulong sa ranggo ng mga mamamatay tao sa mundo. Talagang walang problema sa pagiging isa sa nangungunang 3 S-class killer. Ang pagpatay sa isang alibughang anak ay makakatulong sa iyo na umakyat sa ranggo. Nakangiting sabi ng demonyong may dugo, magandang ideya iyon. Hintayin ang aking balita. Magandang paglalakbay, mahal. Naiintindihan. Ang kagawaran ng depensa ng Estados Unidos. Bakit biglang gustong bumili ng Kingdom of Heaven ng aircraft carrier? Nalaman mo na ba ang dahilan? Tiningnan ni Sulan ang ulat sa kanyang kamay at tinanong ang sekretarya na nakatayo sa kanyang harapan, sinabi lang ng ulat na nais itong bilhin muli ng kaharian ng langit at pag-aralan ito. Isang multo lamang ang maniniwala dito. Iyan ay 2 decommissioned aircraft carrier, to put it bluntly, is just a empty ship.
Mr. Salon, maingat na sabi ng sekretarya, sa kasalukuyan, ito lang ang sinasabi ng kaharian ng langit, ngunit pagkatapos ng ating talakayan, ang resulta ay malamang na ang bagay na ito ay sanhi ng Hong Kong. Napakatanga. Nasaan si Minister Itla? Hilingin sa kanya na puntahan ako. Direktang inihagis ng Salon ang ulat sa mesa, sinasayang mo ang oras ko sa mga walang kabuluhang bagay na ito. Halika na. Okay. Mabilis na umatras ang sekretarya. Hindi nagtagal, pumasok si Minister Itla, na nakasuot ng uniforme ng militar. Nang makita niya ang Salon, agad siyang ngumiti at sinabing, Your Excellency Salon, hinahanap mo ba ako? Bakit gustong bumili ni Heaven ng aircraft carrier? Paano mo nalaman? Malamig na umungol si Salon. Huwag mong sabihin sa akin na gusto lang nilang bilhin ito para sa pagsasaliksik. Ang aking IQ ay hindi pa bumaba sa antas na iyon. So yun ang nangyari. Pagkaupo ni Aitra, pinag-cruise niya ang kanyang mga paa at nakangiting sinabi, Salon sir, narinig ko na mukhang buhay na buhay si Hong Dali. Ang sumpa ng Angel of Doom ay kadalasang hindi nagkakabisa ng ganoon kabilis, galit na sagot ni Salon, magsalita ng diretso at huwag magpatalo sa paligid ng bush. Ayan na. Humalaklak si Yitra, at pagkatapos ay nagsabi, sigurado na ngayon na gusto ni Hong Dali na bilhin ang carrier ng sasakyang panghimpapawid. Dahil talaga sa gusto niyang bilhin iyon kaya plano kong ibenta ang dalawang aircraft carrier na ito. Siyempre, gagamit ako ng ilang mga trick. Oh, ano ang ibig mong sabihin? Pagkatapos makinig sa mga salita ni Yitra, maliwanag na nagliwanag ang mga mata ni Salon, kung may aksidenteng mangyari sa dagat. Haha, oo, alam ko na ikaw, isang matandang soro, ay maaaring bumitaw. Siguradong may mali. Ang dahilan. Kaya paano ipatupad? Ang plano. Isang bomba. Patay gutom sa dagat. Kung pumunta doon si Hong Dali dahil sa curiosity, tapos nabangga doon, hehe. Kabanata 440, bumagsak ang kasawian mula sa langit, karagdagang update para sa ika-3600 buwan ng tiket. Ang Bermuda Triangle, nakilala rin bilang Devil's Triangle. Madalas ding mapagkakamalang tinatawag na Bermuda Triangle, ay isang tatsulok na lugar ng dagat na sinasabing madalas mangyari sa mga supernatural na phenomena at mga pangyayaring lumalabag sa mga batas ng pisika. Ito ay usap-usapan na dahil sa sobrang abnormal na kapaligiran sa Bermuda Triangle, maraming dumadaang barko, sasakyang panghimpapawid at mga tao ang misteryosong mawawala, ngunit nakumpirma na ang Bermuda Triangle ay hindi isang mapanganib na lugar sa dagat. Ang misteryo ay isang pangmatagalang hindi pagkakaunawaan, maling impormasyon, at kahit na pagmamalabos sa pagkawala, at hindi ito kapanipaniwala gaya ng inaakala. Siyempre, ito ang sinasabi sa siyentipikong komunidad, ngunit ang pinakabuod ng problema ay kung may nangyari sa Hong Dali doon, magiging madali para sa mga awtoridad ng US na ipaliwanag ito, at madali nilang talikuran ang responsibilidad. Haha, magandang ideya, sa iyo ito. Hinampas ng Salon si Yitra sa balikat at sinabing, gawin mo na lang. Dahil wala nang iba, tumayo ka agad si Yitra, kung gayon, babalik ako. Okay, hey, mag-aayos ako ng manpower para gumawa ng ilang galaw sa dalawang aircraft carrier na iyon. Shenhui Building, Photon Force Research Room sa ika-4 na palapag. Dali, kumusta ang pananaliksik sa voice control system? Sa oras na ito, ang komandante at si Hong Dali ay nakaupo sa laboratorio ng Hatsune at nakangiting sinabi, naiulat ko na ito sa mga nakatataas, at ang mga pamamaraan ng handover para sa dalawang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay kasalukuyang nagpapatuloy. Ngunit sinabi namin sa Estados Unidos na nais itong gamitin ng ating bansa, at hindi kami nang ahas na banggitin ang iyong pangalan, kung hindi, natatakot ako na hindi sila maglalakas loob na ibenta ito. Alam mo ang Tito Chief ang pinakamaasahan. Ngumiti si Hong Dali at sinabing, hintayin mo na lang lahat ng procedures tapos ay transfer mo sa pangalan ko, hehe. Hahaha, multo ka talaga, tumawa ng malakas ang hepe, ngayon ginawa ko na ang lahat para sa iyo, dapat busy ka sa pagkakataong ito, di ba? Sumama ka sa akin upang tuklasin ang mga kuweba sa ilalim ng lupa sa labas ng bundok Tianjin. Well, walang problema. Narinig na sinabi ng hepe na tuklasin niya ang misteryosong kuweba sa ilalim ng lupa, mabilis na tumanggaw si Hong Dali, nasa akin na ang lahat ng mga monitoring device. Habang sinabi niya ito, sinunod ni Hong Dali ang halimbawa ni Lin Chuyin at hinayla ang tambak ng mga aparato sa gilid. Pagkatapos ng mahabang panahon na paghahanap, sa wakas ay may nakita siya, Tito Chief, tingnan mo, okay ba ang laki nito? Pawis na pawis ang pinuno, hindi mo ba maaaring ipalagay sa mga tao ang mga bagay na ito sa mas maayos na paraan? Sinabi ni Hong Dali na wala siyang magawa, walang paraan, sanay na si Hatsune dito. Palagi na lang niyang itinatabi ang mga bagay pagkatapos masuri ang mga ito at walang problema. Hindi niya inilalagay ng maayos ang mga ito. Kung tutuusin, mabuti kung may mahahanap ako, kaya huwag kang humingi ng sobra. Okay, laminggalinga ang hepe sa paligid, kung gayon ay hilingin natin sa mga tao na umalis ngayon. Siya nga pala, nasaan ang iyong maliit na kasintahan? Bakit hindi mo ito nakita? Si Zinkson ang ibig mong sabihin. Ngumuso si Hong Dali, nagsasayaw ako sa bahay.
Magsisimula na ang konsyerto ni Hatsune Cheni, na gaganapin ng sabay-sabay sa buong bansa. Kailangang magdisenyo ng mga sayaw ng aking Zinxen para kay Luo Cheni. Magaling talaga sumayaw si Zinxen. Nakita ko na ito dati, at ang kanyang maliit na hitsura. Oo, ito ay maganda. Aba, ate, isa kang bastos na walang feelings sa babae. Nais siyang sakali ng pinuno hanggang mamatay, nga pala, napakaraming magagandang babae sa paligid mo, hindi mo ba naisip ito? 18 taong gulang pa lang ako, at marami pa akong oras para magsaya. Seryosong sagot ni Hongdali, paano mo isusuko ang iyong komportableng buhay para sa isang puno? Hepe, isa ba itong puno? Mayroong ilan sa kanila. Okay, kalimutan mo na, ang pakikipag-usap tungkol sa mga babae sa lalaking ito ay tumutugtog lang ng piano sa isang baka. Ah, Tara, may tatawagan ako ngayon. Gather. Tumayo si Hongdali at naginat ng katawan, go leg, tawagan mo si Zinxen at ang iba pa, punta tayo sa Tianjing Mountain para tingnan ang mga kuweba, hahaha. Siya nga pala, tawagan mo si Xiao Momo. Kinokontrol niya ang eroplano, pero hindi ko kaya. Palihim na tumango ang hepe pagkarinig nito. Ang kakayahang mailabas ang pinakamahusay sa lahat ay maaaring ang tunay na sekreto ng tagumpay ni Hongdali. Ang swerte ay tiyak na mahalaga, ngunit ang swerte ay hindi lahat. Halimbawa, kunin ang laro ng basketball sa unang 2 araw, kung iba ito, hinding-hindi sila mananalo. Nabalitaan ko na pupunta sila sa bundok ng Tianjing. Maya-maya, nagtipon ang isang grupo ng mga tao. Hinawakan ni Hongdali ang maliit na tigre na gangdaner, hinawakan ni Tang Moxon si Xiao Miao, at hinawakan sila ni Xiao Wangmo ng may labis na interes. Remote control, hawak ni Ling Xiaoyi ang remote control aircraft, at ang natitirang 8 paa ay hawak ang monitoring screen. Kasama ni Lin Chuyin, na nakahawak sa sulok ng damit ni Hongdali, at ang gwapong pinuno na nakasuot ng itim at kulay abong windbreaker, isang malaking grupo ng mga tao ang nabuo. Agad siyang lumabas kasunod ang isang grupo ng mga naka-plainclothes, ang tanawin ay napakarangal na umabot sa langit. Sa di kalayuan, isang lalaki ang nagtatago sa anino ng isang gusali, na nakatingin sa malaking pangkat ni Hongdali sa kanyang mga kamay na may malamig na tingin. Hawak niya ang isang mobile phone na may naka-install na encryption device, may suot na Bluetooth sa kanyang tenga, at ulong, kasalukuyang naghahanda ang target na lumabas. Dapat ay Feng Yuan Lake ang direksyon. Batay sa mga gawin ng target, malamang napupunta siya sa Tianjing Mountain. Mabangis at malamig ang mga mata ng lalaking ito, at isa siya sa mga Ninja Legion sa ilalim ng utos ni Gohan Taro. Ang boses ni Gohan Taro, ang Fu at Zaibatsu, ay nagmula sa kabilang panig ng telepono, na nagsasabing, mahigpit na pagbabantay. Siya nga pala, mayroon bang paggalaw doon sa Sand Eagle? Ang pinakahuling balita ay ipinadala ng Sand Eagle ang Blood Demon, ang pang-4 na rango na S-class killer sa mundo, ang Jack of Hearts, sa Tianjing. Pero hindi namin alam kung nasaan siya ngayon. Mabagal na sinabi ng lalaki, Presidente, dapat ba muna tayong kumilos, o maghintay tayo ng balita tungkol sa dugong demonyo? Maghanap ng pagkakataon para kumilos. Sinabi ni Gohan Taro sa malalim na boses, nakaayos ka na ba ng sniper? Nakaayos na, pero napakaraming tao ngayon, sagot ng lalaki, hindi makakilos ang sniper. Pagkatapos ay patuloy na subaybayan at maghanap ng mga pagkakataon. Huling paliwanag ni Gohan Taro. Okay, natanggap. Inalis ng lalaki ang encryption device sa kanyang mobile phone, iniligpit ang telepono, at pagkatapos ay mabilis na binago ang kanyang ekspresyon. Siya ay napaka-araw at napaka-normal at nagplanong lumabas sa anino sa likod ng gusali. Ngunit sa sandaling siya ay gumawa ng isang hakbang, nagkaroon ng isang putok, at pagkatapos siya ay ganap na walang buhay. Ito ay masasabing isang kalamidad na nahulog mula sa langit. Siya ay natama ng isang paso na nahulog mula sa taas na higit sa 10 palapag, at tila siya ay patay na. Dito ang maliit na episode ay hindi nakaapekto sa Hongdali. Sa totoo lang, hindi niya alam na may ganoon pala. Sa oras na ito, inutusan niya ang ilang masasamang tao na lumikha ng artificial na madilim na ulap, dapat itong kontrolin ng lahat ng mas mahusay. Masyadong mainit ngayon. Talagang hindi ako makakalabas ng hindi nakaharang sa araw. Itinaas ng pinuno ang kanyang ulo at tiningnan ito. Natigilan, ikaw bastard, bakit ka kumuha ng napakaraming tuyong yelo para lang gawin itong artificial na parasol? Oo, kung hindi ano pa ang gagawin mo? Noon lamang na ipahayag ni Hongdali ang kanyang kasiyahan ng ang mga ulap at ambon na ibinubuga ng humigit kumulang 100 eroplano ay hamarang sa araw. Hindi masama, ito ay tila kailangan. Hehe. Tinakpan ng pinuno ang kanyang mukha, at kahit isang alibughang maaaring maging talunan. Ito ay talagang hindi isang ordinaryong himala. Napakaraming ideya niya. Paano mo ito naisip? Ito ay medyo malamig. Lumingalinga si Hongdali sa paligid, Uncle Chief, nasaan ang helicopter na napagkasunduan natin? Hindi naman tayo pwedeng maglakad-lakad lang ng ganito, di ba? Nang banggitin ni Hongdali ang helicopter, bumilis ang tibok ng puso ng hepe, at ang kanyang isip ang manipis na buhok ng Angel of Doom ay agad na lumitaw sa kanyang isipan, at mabilis niyang sinabi na nakangiti, ang helicopter ay may misyon nitong 2 araw, at wala akong magagawa tungkol dito. Tayo na lang, prituhin mo na lang ito bilang isang lakad.
Siya rin ay isang mabilis na tao, kaya mabilis niyang idinagdag, nagkataon lang na sinabi ko sa iyo ang tungkol sa pag-unlad ng Science Fiction City at New Lansiyang. Hindi mo pa ito nakita kamakailan, tama? Totoo yan, sabi ni Hong Dali na may kilay, kung gayon ay umalis na tayo. Halika na. Ang grupo ay unang pumunta sa Fengyuan Lake upang tawagan ang malaking pagong, at pagkatapos ay pumunta sa Tianjing Mountain. May mga artificial na ulap sa kalangitan na humaharang sa nakakapasong araw, at isang higanteng pagong na si Xuanwu ang nagbukas ng daan sa lupa. Si Hong Dali at ang iba pa ay nakaupo sa likod ng higanteng pagong, medyo kamukha ng mga immortal sa mga fairy tale. Ito talaga ang unang pagkakataon para sa hepe na umupo dito. Nagtataka siyang tumingin sa paligid at pinuri, well, itong malaking tao ay medyo matatag. Haha, hindi nakakagulat na palagi kang nakaupo dito kapag lumalabas ka. Napakasarap sa pakiramdam. Tumangala siya ulit. Tiningnan niya ito at sinabi, ang mga ulap sa langit ay hindi masama. Sasama sila sa atin. Medyo mahal sila, tama ba? Hindi, ang mga ulap na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 upang gawin sa isang pagkakataon. Ipinahayag ni Tang Moxon ang kanyang kawalan ng kakayahan sa gilid, si Dali lang ang makakaisip ng mga ganoong high-end na alibughang bagay. Ayos lang, haha, okay lang, napakamot ng buhok si Hong Dali at mabilis na iniba ang usapan, Uncle Chief, matagal ko nang hindi nakikita si Jin Lansiyang. Tingnan mo, kumusta na ito ngayon? Ngayong nakabili na ang Hong Dali ng 2 aircraft carrier at paparating na sa dagat, natural na kailangang bigyang pansin ang proyekto sa Changguo. Kung tutusin, isa rin itong proyekto sa ilalim ng kanyang pangalan. Bagamat pakiramdam niya ay inaabot niya ang oo, ngunit hindi mo talaga ito maitatapon. Kasalukuyan itong itinatayo ng napakabilis. Itinuro ng pinuno ang DeLorean Technology Tower sa di kalayuan, na nagsimula ng mahubog, at sinabing, ang DeLorean Technology Tower na pinangalanan mo ay naitayo na. Mahigit 30 metro ang haba nito, at medyo matibay ang pundasyon. Napakaganda pa rin ng mga geological na kondisyon dito, at ito ay magiging kamangha-mangha kapag ito ay natapos na. Ang iba pang mga pangunahing gusali ay malapit ng makumplito, at ang mga bata ng Shuiling Village ay wala nang gagawin. Kuweba sa ilalim ng lupa, maaari kang pumunta at tingnan. Oo, ito ay mabuti, Hong Dali na tumango, ang mga batang iyon ay may malaking potensyal pa rin. Ang mga guro ay napakahusay, lahat ng bituin na line-up. Ikaw ay isang bastard, ikaw ay palaging sobrang kwalipikado, ang pinuno ay tumawa at sinabi, ang palabas na, Where are we going, Dad, ay napakapopular sa buong bansa, at ang mga cute na bata ay napaka-cute. Ang buong kaharian ng langit, ngunit talagang inayos mo ang mga malalaking bituin na iyon upang maging mga guro. Medyo nanlumo ang pinuno nang banggitin niya ang bagay na ito, ano sa palagay mo ang ipinagagawa mo sa kanila? Gaano karaming pera ang maaari nilang kikitain sa pagiging guro? Ang edukasyon ang pundasyon ng bansa. Sinampal ito ni Hong Dali ng malaking sombrero, na ikinabigla ng pinuno, kahit gaano kakahirap, hindi mo kayang tustusan ang pag-aaral, at kahit gaano kahirap, hindi mo magagawang miserable ang mga mag-aaral. Okay lang, sulit ito, sulit na sulit. Magiliw siyang ngumiti, bagaman paminsan-minsang nawawala ng kayamanan si Dali, tapat pa rin siya kapag nagnenegosyo. Sinabi ni Lin Chuyin, bueno, na-install na ba ang railgun na idinisenyo ko? Kalimutan mo na ito. Ang pinuno, ang waterfall can, kasalukuyang ginagawa. End of this chapter. Pahingi naman ng like at share. Salamat.